Magandang araw mga kamaster. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 4011. Parehong napaungol sina Kendall at Dex at lumipad pabalik dahil sa lakas ng pagkakabangga. Parehong may pantay na lakas ang dalawa sa maikling labanang ito. Laking gulat ni Dex. Isa na siya sa pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Siyam na pangunahing kontinente. Gumagamit din siya ng mapanirang langit na palakol, ngunit ang kanilang maikling sagupaan ay dumating sa isang pagkapatas. Siyempre hindi alam ni Dex na na-infuse si Kendall ng halimaw na dugo ni Skyler. Higit pa rito, nakatanggap siya ng tutelage mula kay Skyler at ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng husto. Nagulat din sina Chester at Yvette na nakakita sa mga nangyari. Paano mapapabuti ng husto ang kakayahan ni Kendall sa napakaikling panahon na iyon? Si Chester at ang iba ay agad na nagsimulang tumulong kay Dex, gayunpaman, pinigilan sila ni Dex bago pa sila makalapit. Kuya Chester, akin siya, tulungan mo si Master Mag-era. Pagkatapos noon, ibinalik ni Dex ang atensyon kay Kendall, mukhang minaliit kita, ngunit ayon lamang. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Agad na sinundan ulit ni Dex si Kendall. Dalhin mo, sagot ni Kendall habang inatake rin si Dex ng ulos. Pareho silang nagsagupaan muli sa himpapawid at nagsimulang makipagpalitan ng mga suntok. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Chester kay Yvette, umalis ka na Dex, kailangan nating tulungan si Master Mag-era. Atakihin mo ang alupihan. Alam ni Chester na ito ang pinakamagandang pagkakataon na mapatay ang alupihan na matagal nang nananakot sa Siyam na pangunahing kontinente. Sige. Sagot ni Yvette at ng iba pa habang inaatake ang alupihan. Sa isang iglap, ang alupihan ay dinagsa ng hukbo ni Chester at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Master Mag-era na huminga. Agad siyang bumagsak sa isang bubong na malapit at nagsimulang mabawi ang nawalang lakas. Ang sinaunang makamandag na alupihan, na inis sa masasamang pag-atake, ay nagpakawala ng mabangis na sigaw at nagsimulang gamulong sa paligid. Inihagis ang dambuhalang katawan nito sa mga taong umaatake dito. Agad na umatras ang hukbo ni Chester. At umatake sa malayo. +5, bonus. Ang kanilang mga kasanayan ay sumabog sa katawan ng sinaunang makamandag na alupihan, itinulak ito pabalik. Gayunpaman, ito ay nakagawa ng kaunting pinsala sa matigas na shell ng sinaunang makamandag na alupihan. Iniinis nito ang sinaunang makamandag na alupihan, at naglabas ito ng laso na agad na naging isang pinong ambon at kumalat kay Chester at sa kanyang hukbo. Labas! Huwag makipag-ugnayan sa ambon. Paalala ni Chester. Agad na nagkalat ang lahat at ipinagpatuloy ang pag-atake sa sinaunang makamandag na alupihan mula sa malayo. Si Chester, Yvette, Elder Fire, at iba pa ay lahat ng creme de la creme ng Siyam na pangunahing kontinente, kahit na sa kanilang magkakaugnay na atake sa sinaunang makamandag na alupihan, nagtiis pa rin ito. Sa labis na pagkadismaya ni Chester at ng iba pa, pagkatapos na mailabas ang lason, ang sinaunang makamandag na alupihan ay tila mas malakas pa. Makalipas ang kalahating oras, hindi man lang nagtagumpay si Chester sa sinaunang makamandag na alupihan. Sa halip, may mga sandali kung saan sila ay nanganganib sa ambon ng kamandag. Si Chester ay tila mahinahon at kalmado sa ibabaw, ngunit lihim na nararamdaman ni Chester ang tumataas na presyon upang patayin ang sinaunang makamandag na alupihan. Masyadong malakas ang depensa sa sinaunang makamandag na alupihan. Kahit anong gawin nila, wala silang mahanap na kahit anong weak spot sa armor nito. Isa pa, natabunan pa ito ng lason mula ulo hanggang paa. Akin na! Isang boses ang narinig sa likod ni Chester habang si Master Mag-era ay lumipad patungo sa sinaunang makamandag na alupihan matapos mabawi ang kanyang lakas. Kabanata 4012. Master Mag-era, dali, tulungan mo kaming patayin itong alupihan. Bulalas ni Chester nang makita kung kanino ang boses. Ang timing ni Master Mag-era ay hindi nagkakamali, ang kanyang pagdating ay hindi maaaring dumating sa isang mas mahusay na oras. Parehong pagod ang magkabilang panig mula sa matagal na labanan at ito ang pinakamahina sa sinaunang makamandag na alupihan. Lahat kayo ay maaaring tumayo at panuurin habang pinapatay ko ang halimaw na ito. Sabi ni Master Mag-era, ang umaalingaw niyang boses sa buong 5 poison na sekta,
malamig ang kanyang tingin habang nakatitig sa sinaunang nakal-alasong alupihan sa kanyang harapan. Hindi matanggap ni Master Mag-era ang katotohanan, na siya ay nakulong dito ng sinaunang makamandag na alupihan at Skyler. Kung hindi dahil kay Chester, baka napahamak na siya. Matapos gumaling, alam ni Master Mag-era na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay patayin ang halimaw na ito. Lahat ng nakapaligid na mga disipulo mula sa Five Poison na sekta, ay huminga ng malalim nang makita nila si Master Mag-era na sumama muli sa labanan. Nakabawi ba siya sa lahat ng pinsalang natamo natin sa maikling panahon? Paano siya malakas? Masama ito. Mabilis na kumalat ang mga bulungan ng balita sa mga alagad. Nagulat din si Skyler sa mabilis na paggaling ni Master Mag-era. Ang plano niya ay paalisan muna si Master Mag-era. Sa pagkamatay ni Master Mag-era, isa sa pinakamagaling na mandirigma ng makadiyos na rehiyon, madudurog ang kanilang espiritu. Gayunpaman, hindi maaaring planuhin ni Skyler ang sorpresang pag-atake mula sa panig ni Chester at hindi lamang nito nag-ulo ang kanyang plano kundi pinawalang bisa rin ang kanyang pagkakataon na patayin si Master Mag-era. Si Skyler ay nagalit kay Chester at sa kanyang hukbo, ang malamig na tingin nito ay nagtataksil sa kanyang intensyon na patayin ang lahat ng mga taong naglalakas loob na sumalungat sa kanya. Lahat ng nakakainis na mga quarters na ito ay malapit ng matalo, ngunit may mas matinding mga bagay sa kamay, sinabi ni Skyler sa kanyang sarili. Kailangan muna niyang tiyakin na ang sinaunang makamandag na alupihan ay ligtas sa anumang pinsala. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Skyler ang kanyang mga disipulo, ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Sugurin ninyo sila, huwag ninyo silang magkaroon ng paraan para kumilos. Narinig ng lahat ng natitirang Five Poison na sekta na mga disipulo ang utos ng kanilang guro at agad na pinuntahan si Master Mag-era. Walang sinuman sa mga disipulo ang nagkaroon ng kaunting pagkakataon na pigilan si Master Mag-era. Ngunit kailangan pa rin nilang sundin ang utos ni Skyler. Alam ni Skyler na ipinapadala niya ang kanyang mga alagad sa kanilang kapahamakan, ngunit kahit na ang kaunting kalamangan ay maaaring maging susi sa pagliligtas sa sinaunang makamandag na alupihan. Ang lahat ng pinagsamang buhay ng disipulo ni Skyler ay hindi kayang sukatin ng hanggang isang alupihan. Ihinto ang mga ito, bulalas ni Chester, na umatras lang mula sa pakikipaglaban sa sinaunang makamandag na alupihan. Agad na sinalakay ng hukbo ni Chester ang mga disipulo ng walang pag-aalinlangan. Sa isang kisap mata, lahat ng umaataking mga disipulo ay napahinto ng patay sa kanilang mga landas. Si Master Mag-era, nang makitang sa wakas ay nakalaya na siya sa inis ng mga disipulo ng limang lason na sekta, sinabi niya sa sinaunang makamandag na alupihan, oras na para mamatay, hayop. At sinisingil patungo sa sinaunang makamandag na alupihan. Ang sinaunang makamandag na alupihan ay hindi susuko ng walang laban, na may matinding hiyaw. Itinapon nito ang sarili kay Master Mag-era at nagsimula ang isang bagong yugto ng matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng matinding labanan, kitang-kita ng lahat na si Master Mag-era ang may kapangyarihan. Ang matagal na labanan ng Otfrey Sion ay nanalo sa panig ni Master Mag-era. Nang walang anumang tulong mula sa mga disipulo, ang sinaunang makamandag na alupihan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban kay Master Mag-era, na ang kapangyarihan ay pangalawa lamang sa siyam na Heaven Emperor. Pagkatapos ng 10 minuto na matinding labanan, sa wakas ay pinakawala ni Master Mag-era ang kanyang enerhiya ng diwata na kaluluwa at isang makinang nakislap ng ginto ang agad na bomba sa larangan ng digmaan. Nabulag ang lahat ng naruroon sa biglaang pagkislap ng liwanag na ito. Kabanata 4013. Nabulag din ang sinaunang makamandag na alupihan, mabilis itong nakapulupot sa sarili at napaatras sa gulat. Hindi nahahayaan ni Master Mag-era na mawala ang pagkakataong ito. Sa isang iglap, naabutan niya ang umaatres na alupihan at hinampas ang ulo nito. Ang marahas na welga ay naging dahilan upang ang sinaunang makamandag na alupihan ay sumigaw sa sakit at nagluwa ito ng isang globo, na nagninangas na may berdeng apoy. Ang globo ay kasing laki ng isang kamao at kumikinang ng maliwanag na may nakakatakot na berdeng glow dahil sa apoy nito. Ang globo ay walang iba kundi ang Heavenly Flame Core, ang panloob na core ng sinaunang makamandag na alupihan. Ang lahat ng mga enchanted beast ay may panloob na core, ang sinaunang makamandag na alupihan ay hindi naiiba. Matapos i-dare ang sarili nitong inner core,
Ang sinaunang makamandag na alupihan ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa, na bumubuo ng isang higanteng hukay. Sa gitna ng lahat ng mga labi at alikabok, isang malakas na sigaw ang pumutok sa larangan ng digmaan. Ang sinaunang makamandag na alupihan sa wakas ay huminga ng huling hininga at nahiga sa hukay, patay. Isang halimaw na nabubuhay sa loob ng 1,000 taon sa wakas ay namatay sa mga kamay ni Master Mag-era. Gayunpaman, walang sinuman ang nagbigay ng anumang pansin sa halimaw na kanilang pinaglaban ng gusto upang protektahan o patayin. Ang atensyon ng lahat ay nasa inner core, lumulutang sa gitna ng hangin, lumilipad ito na parang buhay. Ang panloob na core ng sinaunang makamandag na alupihan, isang pambihirang kayamanan na hindi matatagpuan kahit saan. Master Mag-era, hindi man lang tumingin sa lumulutang na inner core, sa kanyang katayuan sa makadiyos na rehiyon, hindi na niya kailangan na makipaglaban sa isang inner core. Tumango si Master Mag-era at sinabing, "Salamat sa lahat ng tulong mo." Pagkatapos nun, tumakbo siya sa harap ni Skyler at hinawakan siya. Si Skyler, na nasugatan pa rin mula sa huling pagkikita nila ni Veron, ay napapanood lamang habang siya ay nakunan. Agad na sumigaw si Yvette na nakatayo malapit kay Master Mag-era, "Master Mag-era, patayin mo siya." Ang iba ay sumunod, siya ay isang supling ng isang halimaw, dapat siyang mamatay para sa kanyang mga kasalanan. Tama, patayin siya at linisin ang dumi mula sa siyam na pangunahing kontinente. Naramdaman ang puot na nagmumula sa karamihan at ang makapangyarihang Master Mag-era na dinadala sa kanya, hindi maiwasan ni Skyler na mamata, na puno ng takot ang kanyang puso. "Mga tao, pakinggan ninyo ako. Ang kanyang mga kasalanan ay talagang hindi mapapatawad, gayunpaman, ang ating mga prioridad ay dapat napigilan si Archfiend Antigonus," paliwanag ni Master Mag-era, na nagpatahimik sa mga tao doon. Alam ng lahat na gaano man kagalit si Skyler, ang tunay na problema ay ang taong nasa likod ng kanyang aksyon, si Archfiend Antigonus. Tumingin si Master Mag-era kay Skyler at nagtanong, "Sabihin mo na. Nasaan si Archfiend Antigonus?" Alam ni Skyler na may pagkakataon pa siya, basta tama lang ang paglalaro niya ng kanyang mga baraha, paano ko malalaman? Pumupunta si Archfiend Antigonus kung saan man niya gusto. Agad na bumaba ang mukha ni Master Mag-era, "Akala mo ba hindi ko makukuha ang impormasyon mula sa iyong bibig?" Lumingon si Master Mag-era sa mga tao at sinabing, "Patay na ang sinaunang makamandag na alupihan, nahuli na si Skyler Blanc, nanalo tayo. Ipaubaya ko sa inyong lahat ang iba." Walang ibang salita, tumalon si Master Mag-era na may hawak na Skyler Blanc sa kanyang mga kamay at lumipad patungo sa langit. Nagpasya si Master Mag-era na kunin muna ang kanyang mga tropa at maghanap ng ilang mga lead kung saan maaaring nagtatago si Archfiend Antigonus. Lingid sa kaalaman ni Master Mag-era, si Archfiend Antigonus, sa pag-aakalang ang pagkakakilanlan ni Master Mag-era ay nakalusot na sa rehiyon ng Diyos. Ang lahat ng mga disipulo ng Five Poison na sekta na naiwang nakatayo, ay nagsimulang magpanik. Nahuli ang kanilang sect master, na wala ang kanilang natatanging proteksyon. Nais ni Kendall na sundan si Master Mag-era at tingnan kung may pagkakataong mailigtas si Skyler. Gayunpaman, dahil nakatayo si Dex sa kanyang harapan, walang paraan na makatakas siya ng hindi natukoy. Habang nagpapanik ang iba, sa wakas nakahinga na ng maluwag si Chester at ang kanyang hukbo. Kabanata 4,014. Agad na tumingin si Chester sa paligid at sinabing, "Lahat, ang sinaunang makamandag na alupihan ay patay na, si Skyler ay nasa mga kamay ni Master Mag-era. Ang tanging natitira na lang nating gawin ay lipulin ang vermin na ang 5 sekta ng lason." Sisingilan. Sigaw ng lahat ng Carters at ng mga disipulo ng Hidden Hero Sect habang sila ay sumusugod sa mga disipulo ng Five Poison na sekta. Namutla ang mukha ni Kendall, ngunit nanindigan pa rin siya at sinubukang kunin ang anumang tropa na natitira sa kanya. "Mga disipulo ng 5 sekta ng lason, tumayo kayo at protektahan ang ating sekta. Lalaban tayo hanggang sa ating huling hininga. Protektahan ang aming sekta." Sigaw ng mga disipulo ng Five Poison na sekta habang nakikipagsagupaan sila. Sa oposisyon, sa isang iglap na labanan ay sumiklab at ang hangin ay napuno ng ingay ng labanan. Ang buong lupa ay nalunod sa dugo ng magkabilang panig. Kahit na ang mga disipulo ng Five Poison na sekta ay mabangis na nakikipaglaban, nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling kaligtasan,
sila ay natatalo pa rin, nang walang tulong ni Skylar Blanc at ng sinaunang makamandag na alupihan, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa napakaraming bilang ni Chester at kanyang hukbo. Puno ng desperasyon ang mukha ni Kendall habang unti-unti niyang pinagmamasdan ang pagbagsak at pagkasunog ng kanyang sekta sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang si Kendall ay malapit ng matabyunan ng kanyang sariling kawalan ng lakas, isang sigaw ang dumating sa kanyang likuran, Kendall. At ilang silhouette ang nakapalibot kay Kendall. Sila ay walang iba kundi si Elder Fire at ang mga disipulo ng Hidden Hero na sekta. Hiniling ni Elder Fire kay Kendall ang mga sagot, nasaan ang Sectmaster natin? Ipinapangako kung bibigyan kita ng mabilis at walang sakit na kamatayan basta't sagutin mo ng totoo ang tanong ko. Tapos ka na para. Nagulat at nagalit si Kendall sa biglaang pagsulpot ng mga taong ito mula sa Hidden Hero na sekta. Paano nila hihilingin na makipagkita sa kanilang Sectmaster kung siya mismo ang tumakbo? Paano siya, ang Sectmaster ng Five Poison na sekta ay mapapasailalim sa gayong kahihiyan? Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, sa wakas ay kumalma si Kendall at kinausap si Elder Fire, ang Sectmaster mo. Kasabay nito, pinag-isipan ni Kendall ang kanyang utak para sa isang paraan para makaahon sa gulo na ito. Sinubukan ni Veron na ipagkanulo ang kanyang Sectmaster at sinubukan pa niyang simulan ng isang sorpresang pag-atake. Papatayin sana siya pero bago ko pa magawa, niligtas siya ni Daryl. Kung gusto mong malaman kung nasaan siya, dapat kang pumunta at tanungin si Daryl at ang mga casters. Sagot ni Kendall. Alam ni Kendall na ang Five Poison na sekta ay walang pagkakataon na makaligtas sa pinagsamang pag-atake ng parehong casters at Hidden Hero na sekta. Ang tanging pagkakataon na makaahon siya sa gulo na ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak na magkahiwalay ang kanilang partido. Kaya naman sinabi ni Kendall na niligtas ni Daryl si Veron. Iniligtas ni Daryl. Naisip ni Elder Fire sa kanyang sarili habang nakatingin kay Chester na hindi kalayuan sa kanya. Kasabay nito, tumingin din si Chester kay Elder Fire at sinabing, malinaw na sinusubukan niya tayong linlangan. Kung nandito si Daryl, tiyak na sinabi niya sa amin. Higit pa rito, magkasama na tayo mula pa noong simula ng ating munting alyansa, walang paraan kung saan tayo nakatalikod sa iyo. Agad na naunawaan ni Elder Fire na walang paraan na mamimiss niya si Daryl kung narito siya. Tatalikod na sana siya at ipagpatuloy ang kanyang interogasyon, kinuha ni Kendall ang isang bote ng purple pollen mula sa kanyang mga bulsa. Kabanata 4:15. Bago ang sinuman ay makapag-react, si Kendall ay pinaikot ang tuktok at sa isang mabilis na paggalaw ay inihagis ang pollen sa hangin, na bumubuo ng isang lilang ambon sa paligid ni Elder Fire at sa mga disipulo. Ang pollen ay mula sa purple neon na bulaklak, katutubong sa burol kung saan itinayo ang Five Poison na sekta. Ang pollen ay naglalaman ng malaking halaga ng substance na magiging sanhi ng kusang pagkasunog nito kapag ito ay nadikit sa hangin. Si Elder Fire at ang iba pa ay hindi nakapag-react sa oras at bago nila ito namalayan, napapalibutan na sila ng ambon ng nagniningas na pollen. Kaagad na mga pag-iyak at ang mga tunog ng nasusunog na laman ay narinig habang ang mga tao ay nahulog sa lupa na nakahawak sa kanilang mukha na nasunog ng lilang. Apoy! Nagulat si Chester at ang iba pa sa masasamang aksyon ni Kendall. Elder Fire! Sumigaw ang mga alagad na nasa malapit sa kanya, habang gusto nilang umakyat upang tumulong ngunit ang nagniningas pa ring lilang apoy ay nagpatigil sa kanilang patay sa kanilang mga landas. Agad na sinamantala ni Kendall ang pagkakataon at lumukso, sinalo ang panloob na kaibuturan ng sinaunang makamandag na alupihan patungo sa kalayaan. Naplano na ni Kendall ang kanyang landas para makatakas mula sa sandaling nagpasya siyang gamitin ang mga casters bilang isang distraction. Kahit na ang lason sa loob ng inner core ay haadlang sa marami sa pagsipsip ng enerhiya sa loob ng core, mas makakatulong lang ito kay Kendall. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan ng paglilinang ni Kendall ay batay sa pagsipsip ng iba't ibang mga lason, kasama ang panloob na core, ang kapangyarihan ni Kendall ay tataas lamang sa isang bagong antas. Sa sandaling nakuha ni Kendall ang kanyang mga kamay sa panloob na kaibuturan, agad niyang inutusan ang mga disipulo, huwag na kayong mag-away. Ang bawat tao para sa kanyang sarili. Dahil doon, lumipad si Kendall sa malayo. Sa sumunod na sandali, lahat ng orihinal na nagpupumilit na disipulo ng Five Poison na sekta ay agad na naglabas ng iba't ibang bote ng mga insekto at lahat ng uri ng makamandag na nilalang.
Bawat disipulo ng Five Poison na sekta ay may ilang uri ng makamandag na nilalang sa kanilang pag-aari. Inihagis nila ang mga bote na iyon at agad na dinagsa ng mga nilalang sa loob si Chester at iba pa. Ang milyon-milyong maliliit na critters at bug ay naging dahilan upang agad na umatras si Custers at ang iba pa sa takot. Dahil dito, ang mga disipulo ng Five Poison na sekta sa wakas ay may pagkakataon na tumakas. Kasabay nito, sa makadiyos na rehiyon. Sa loob ng Jade Fairyland, isang araw ang lumipas mula ng ibagsak ni Archfiend Antigonus ang kasal. Ang buong Jade Fairyland ay nilamon ng malungkot na kapaligiran. Parehong nakaupo sa ibabaw ng kanilang trono ang siyam na Heaven Emperor at Empress Heidi, mapotla ang kanilang mukha. Sa ilalim ng mga ito, ang lahat ng mga bisita ay nakakalat din sa sahig, nakahiga sa lupa. Masyadong malakas ang lason na ginamit ni Archfiend Antigonus. Lumipas man ang isang buong araw ay nasa sistema pa rin nila ang lason at hindi pa rin sila makagalaw. Habang si Daryl na nasa entablado ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa sitwasyong kinalalagyan niya. Masyadong malakas ang Divinity Dissipation Powder, kahit na si Daryl ay sinubukan lamang na pigilan ang epekto nito at hindi makagalaw kahit isang pulgada, maging ang kanyang Power of Bird Ancestor ay pinigilan ng lason. Sa sandaling iyon, biglang dumaan ang isang tropa ng mga sundalo sa Jade Fairyland. Ang mga sundalong ito ay dapat na manatiling alerto para sa anumang emergency na maaaring mangyari. Nang mawala ang siyam na Heaven Emperor sa Imperial Sky Palace, agad silang lumabas upang tingnan kung ang siyam na Heaven Emperor ay nagpapahinga sa Jade Fairyland. Gayunpaman, ang kanilang nakita ay nabigla sa mga sundalong ito hanggang sa kanilang kaibuturan. Kabanata 416. Nang makita ng mga sundalo ang kondisyon ng mga bisita, agad nilang na-realize na nalasan ang mga ito. Hindi lang yun dahil nawawala rin ang bride noong mga sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang sandaling deliberation agad na lumuhad ang kapitan ng mga sundalo sa harapan ni Nine Heaven Emperor. Kamahalan, ako, pero bago pa man siya matapos sa kanyang mga sasabihin, agad siyang pinutol ni Nine Heaven Emperor sa pagsasalita. Iyan mo, gamitin ninyo ang teleportation gate at sabihan nyo na rin si Master Mag-era na kailangan siya rito. Kahit na napahina ng husto si Nine Heaven Emperor ng lason, masyado pa ring naging mabigat ang dating na kanyang mga salita. Dinukot ni Archfiend Antigonus si Prinsesa Dorothy at si Master Mag-era lang ang nag-iisang taong makapagpapabalik nito sa kanya. Siya lang ang tanging pag-asa nila rito. Sa bagay, isinama ni Master Mag-era ang 1,000,000 nilang mga sundalo nang umalis ito papunta sa Nine Mainlands. Ang mga sundalong ito ang sentro ng lakas na mayroon ang Godly Region. Opo, kamahalan, sabi ng kapitan bago tumakbo paalis. Hindi na naiwas ang panghuminga ng malalim ni Daryl bago tumingin kay Nine Heaven Emperor at sabihin, wala na ba siya sa kanyang sarili? Sapat na ang rason kung bakit nagawang gayahin ni Archfiend Antigonus ang itsura ni Master Mag-era para sabihing may nangyari na ritong hindi maganda. Hindi nagtagal ay nagmamadali namang bumalik ang kapitan ng mga sundalo. Kamahalan, dito na tumingin si Nine Heaven Emperor sa kapitan habang sinasabi na, bakit napakabilis mong makabalik? Mayroon bang nangyaring hindi maganda? Kamahalan, mayroon pong some iris sa ating mga teleportation gates. Sagot ng kapitan. Agad na nagulat ang lahat ng naruroon sa mga sinabi ng kapitan. Mahahalata na gawa ang lahat ng ito ni Archfiend Antigonus. Gusto nitong siguruhin na hindi makakatawag ng kahit na anong uri ng tulong ang Godly Region. Hindi naman makapagsalita rito si Daryl, kung sira na ang mga gate, ang ibig nitong sabihin ay na-stuck na siya sa lugar na iyon. Dito na biglang natahimik ang Jade Fairyland habang nababalot ito ng mabigat na aura ng desperasyon. Huwag kayong mag-alala, isang araw lang magtatagal ang epekto ng lasong ito. Kaya malapit na itong hamupa sa ating mga katawan, comfort ng Nine Heaven Emperor. Dito na biglang nag-focus ang lahat sa paggamit ng mga diwata nilang kaluluwa. Pagkatapos ng kalahating oras ay bumalik na rin ang kulay sa mukha ni Nine Heaven Emperor. Kasabay nito, ang dahan-daang pag-recover ng mga bisita sa lason. Dito na biglang naramdaman ni Daryl ang pagkawala ng kanyang pagod sa kanyang katawan. Kasabay nito ang pagtawag ni Nine Heaven Emperor sa kanyang general. White Lunar Star General, po, kamahalin.
Sagot ng isang lalaki habang naglalakad mula sa gitna ng maraming tao bago yumuko sa harapan ng Emperor. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si White Lunar Star General na bihasa sa mga mekanismo at formation. Gusto kong ayusin mo ang mga teleportation gate para magamit ang mga ito sa lalong madaling panahon. Siguradong matatalo tayo rito kung hindi natin mapapabalik ang ating mga sundalo. Sabi ni Nine Heaven Emperor. Mangangailangan po ako ng 6 na oras para rito. Sabi ng general. Napasimangot naman ang Emperor habang ikinakaway ang kanyang kamay. Dal iyan mo, sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko po, sabi ng general bago nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Hindi na naiwasan pang mag-isip ni Empress Heidi sa tunay na intensyon ni Archfiend Antigonus. Nandito na ang kanilang pagkakataon para patayin ang lahat ng taga-Godly Region pero agad na umalis si Archfiend Antigonus bago wasakin ang mga gate sa kanyang likuran. Kabanata 4:17. Agad na na-confuse ang lahat sa mga ginawa ni Archfiend Antigonus. Imposibleng magsalita ang Empress ng mga bagay na walang kahulugan. At ang nag-iisang bagay na kanyang ginawa matapos niya tayong lasunin ay ang pagdukot sa prinsesa. Maaari kayang mayroon pa siyang mas masamang binabalak sa mga sandaling ito. Maging si Daryl ay napasimangot ng unti-unti nilang maintindihan ang sitwasyon sa kanilang paligid. Masyadong naging matibay at makabuluhan ang naging suspisyon ng lahat sa mga nangyari. Maging ang Emperor ay natahimik habang inaalog ang kanyang isip para malaman kung ano ba talaga ang tunay na motibo ni Antigonus. Dito na biglang naalala ng Emperor ang lugar kung saan nakalibing ang mga Fiend. Buwisit, nagpunta ngayon si Antigonus sa Fiendsilang Mountain. Ilang milyong taon na ang nakalilipas, noong nasa gitna pa ng kanilang digmaan ang mga Diyos at ang mga Fiend, ginamit ng mga Diyos ang kanilang lakas para lipunan ang mga natitirang buhay na Fiend bago dalhin sa isang bulubunduking nasa dulo ng Godly Region. Masyadong naging madyugo ang huling laban sa pagitan ng mga Diyos at mga Fiend na kung saan nasa 10 milyong mga Fiend ang namatay. Maging ang katawan ni Antigonus ay nawasak sa labang ito. Kakaunting bakas na lang ng kanyang kaluluwa ang natira nang tumakas siya papunta sa isang lugar na nasa labas ng Nine Heavens. Pagkatapos nito ay kinuha ng mga Diyos ang mga naiwang bangkay ng mga Fiend na kanilang napatay para ilibing sa paanan ng bundok. Tinawag ng mga Diyos na Fiendsilang Mountain ang bundok na iyon bago siguruhing bantay sarado ang lugar na iyon. Kahit pagkalipas ng ilang milyong taon, ang bundok na iyon ay isa pa rin sa mga ipinagbabawal na puntahang lugar sa Nine Heavens dahil sa dami ng mga kaluluwang pakalat-kalat sa lugar na iyon. Agad na hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid nang marinig nilang papunta si Antigonus sa Fiendsilang Mountain. Maging ang Empress ay napatanong sa sinabi ng Emperor, bakit naman siya magpupunta roon? Huminga na lang ng malalim ang Emperor bago sabihin, kahit na natalo natin ang mga Fiend, nakalibing pa rin ang kanilang mga bangkay sa ilalim ng bundok na iyon. Sa pangkaraniwang pagkakataon ay walang kahit na anong paraan para muling buhayin ang mga bangkay ng mga nilalang na namatay ilang milyong taon na ang nakalilipas. Pero huwag nating kalimutan na mayroong kakayahan ng dugo ni Antigonus na buhayin ang anumang patay na nilalang. Sagot ng Emperor. Dito na biglang natahimik ang lahat, maging si Daryl ay natulala sa sobrang gulat. Paano ito nangyari? Isip ni Daryl. Tumingin ang Emperor sa kanyang mga nasasakupan bago magpatuloy sa pagsasalita. Kababalik-balik lang ng pisikal na katawan ni Antigonus pero masyado pa rin siyang malayo sa kanyang dating lakas. Ito ang dahilan kung bakit nangailangan siya ng lason sa halip na patayin ako ng direkta. Ito rin ang rason kung bakit niya kinuha ang aking anak. Ito ay para maimpluwensyahan ang aking pagdedesisyon tungkol sa mga bagay-bagay. Para naman sa mga teleportation gates, ito lang ang nag-iisang paraan para makahingi tayo ng tulong. Kahit na maayos pa natin ang mga gate, mangangailangan muna natin ng 6 o higit pang oras para magawa ito. Sapat na ang oras na ito para magpunta si Antigonus sa Fiendsilang Mountain para muling buhayin ang kanyang mga tauhan. Dito na mapapasok ang Godly Region sa walang hanggang digmaan na sisira sa kapayapaan ng mundong ito at kikitil sa buhay ng karamihan sa atin. Sabi ng Emperor. Dito na tumayo ang balahibo ng lahat habang naririnig ang mga sinasabi ni Nine Heaven Emperor. Hindi bababa sa 10 milyon ang mga Fiend na nakalibing doon. Sapat na ang dami ng mga yun para masubukan ni Antigonus ang pagwasak sa buong Godly Region.
Kaya ito na ang tamang pagkakataon upang labanan natin si Antigonus. Sino sa inyong matatapang na sundalo ang gustong mauna sa bundok para alamin kung ano ang nangyayari rito? Tanong ng Emperor. Dito na biglang napatingin ang lahat sa isa't isa dahil walang kahit na sino sa kanila ang may gustong mauna sa panganib. Sa bagay, si Archfiend Antigonus pa rin ito kaya walang panama maging ang Nine Heaven Emperor sa kanya. Dito na dahan daw ang nagalit ang Emperor sa kanyang nakikita. Kung ganoon ay walang kahit na sino sa aking mga nasasakupan ang nakahandang pagsilbihan ang kanilang kamahalan sa isang importante at kritikal na sandaling kagaya nito. Kamahalan. Isang tao ang biglang naglakad mula sa gitna ng maraming tao, ito ay walang iba kundi ang Solar General. Kabanata 4018. Habang naglalakad palabas sa maraming tao, yumuko si Solar General sa Emperor bago sabihin, isa itong bagay na makakaapekto sa buhay nating lahat kaya hindi mabuti para sa ating magpadala ng isang mahinang scout para lang mamatay sa lugar na iyon. Mayroon akong rekomendasyon. Isa itong tao na nababagay sa ganitong klase ng trabaho. Agad namang nagpatuloy ang general sa kanyang pagsasalita. At sino naman ang taong ito? Tanong ng Emperor. Ito ay walang iba kundi ang Prince Consort na si Daryl. Sabi ng general. Malinaw na nasepresa ang Emperor sa naging rekomendasyon ng general. Maging si Daryl ay hindi makapaniwala na bigla siyang nadamay sa bagay na ito. Kamahalan. Alam po namin kayo ang pinakamalakas na tao sa buong Godly Region. Pero hindi nyo pa rin po kailangang isugal ang inyong buhay para personal na harapin si Antigonus sa mga bundok na iyon. Si Master Magera naman po ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Godly Region pero kasalukuyan po itong nasa Nine Mainlands kaya hindi po natin maaasahan ang kanyang tulong hanggat hindi po naaayos ang mga teleportation gates. Kaya ang natitirang nababagay na tao para sa trabahong ito ay walang iba kundi si Daryl. Sa bagay, si Daryl din po ang Prince Consort kaya natural lang na siya ang magpunta roon ngayong dinukot ni Antigonus ang prinsesa para siguruhing makakabalik ito ng buhay at ligtas sa inyo kamahalan. Paliwanag ng general, dito na biglang sumangayon ang lahat ng mga bisita at nasasakupan sa kanilang mga narinig. Hindi naman makapaniwala si Derry sa dami ng mga dahilang inilatag ng general para lang masiguro na hindi siya ang taong mapili na pupunta sa bundok para harapin si Antigonus. Dito na maingat na inaral ni Daryl ang itsura ng Emperor habang nababahalang. Naghihintay sa desisyon nito. Pagkatapos ng isang sandaling pag-iisip, tumanggaw na rin ang Emperor bago sabihin, may kabuluhan ang mga sinabi ng Solar General. Ang nag-iisang tao na nababagay sa gawaing ito ay walang iba kundi si Daryl. Dito na humarap ang Emperor kay Daryl bago sabihin, Daryl, itinatalaga ko ngayon sa iyo ang posisyon ng Fiend Killing General at 5 milyong mga sundalo para magawa mo ang bagay na dapat mong gawin. Magpupunta ka sa mga bundok para labanan si Antigonus sa sandaling malaman mo na sinusubukan nitong buhayin ang kanyang mga tauhan. Wala akong pakialam kung ano ang dapat mong gawin para mapigilan ito sa masasama niyang balak. Naiintindihan mo ba ako? Dito na agad na napatingin ang lahat kay Daryl habang hinihintay ang kanyang sagot sa sinabi ng Emperor. Wala namang nagawa si Daryl kundi maglakad paabant para tanggapin ang trabahong ibinigay sa kanya ng Emperor. Hindi na nagawa pang tanggihan ni Daryl ang Emperor sa harapan ng lahat. Sa bagay, kamatayan ang magiging kapalit ng kanyang pagtanggi rito. Magaling. Kung ganoon ay dapat naman tayong pumili ng isang acting general para kay Daryl. Sino sa inyo ang mayroong suhestyon? Tanong ng Emperor. Dito na muling natahimik ang mga tao sa paligid. Alam ng lahat ang panganib sa pagpunta sa Fiend Silang Mountain kasama ni Daryl. Pinigilan ni Daryl ang kanyang tawa nang makita niya ang pagkaduwag ng mga tinatawag nilang Diitos. Mas matindi pa ang mga ito kaysa sa mga miyembro ng mga sekta sa Nine Mainlands. Handa akong sumama kay Daryl, sabi ng isang boses sa gitna ng maraming tao. Naglakad ito paabant suot ang ginto niyang armor, ito ay walang iba kundi si Grunt. Tinapos ni Grunt ang kanyang relasyon sa prinsesa bago ito ipaubaya kay Master Magera, at pagkatapos ay agad na siyang bumalik sa Godly Region. Ang naging rason ng pagsama ni Grunt ay ang paghihiganti sa taong humadlang sa pagmamahalan nila ng prinsesa. Napakatagal na niyang mahal ang prinsesa pero biglang dumating si Daryl nang nakapagdesisyon na siyang ipagtapat ang lahat sa prinsesa na nagresulta sa pagkawalan ng pinakamamahal niyang binibini.
At ang bagay na hinding-hindi matatanggap ni Grant ay ang pagkuha ni Daryl sa pagkababae ng prinsesa. Kabanata 4,019. Itinago ni Grant ng maigi ang kanyang galit dahil si Daryl pa rin ang itinakdang mapang-asawa ng prinsesa. Pero agad na dumating ang tamang pagkakataon para sa kanyang paghihiganti nang mapilitan si Daryl na kunin ang trabaho ng pagmamanman sa mga bundok. Magaling, hindi mo talaga ako dinasmaya, Grant. Kung ganoon ay itinatalaga na kita bilang acting general ng hukbo ni Daryl. Tumatainggong sinabi ng Emperor. Pagkatapos pasalamatan ng Emperor, parehong umalis sina Grant at Daryl sa Jade Fairyland para maghanda sa kanilang misyon. Habang parehong naglalakad ang dalawa palabas ng Jade Fairyland, naramdaman ni Grant ang tahimik na pagtingin sa kanya ni Daryl. Nagtaka naman si Daryl sa naging mga aksyon ni Grant. Sa bagay, nagawa niyang agawin ang prinsesa mula rito, pero sa halip na mag-antay ng tamang pagkakataon para sa kanyang paghihiganti ay nagawa siya nitong tulungan sa kanyang misyon. Hindi naging komportable si Grant sa ginagawang pagtingin ni Daryl. Bakit mo ako tinitingnan, Prince Consort? Mayroon po bang mali sa mukha ko? Tanong ni Grant. Hindi na nagpapatumpik-tampok pa si Daryl, agad niyang sinabi ang lahat ng nasa kanyang isip habang tinatanong si Grant ng kanyang rason kung bakit niya gustong sumama sa suicide mission na ito. Huminga naman ng malalim si Grant habang pilit nang umingiti sa kanyang mukha at sumasagot ng, Prince Consort, itinakda talaga kayo ng langit para sa isa't isa ng prinsesa. Nakatadhana na magkasama kayong dalawa habang buhay. Nagawa ko noong mahalin ang prinsesa pero wala pa ring magagawa ang isang katulad ko kundi umasang mapalapit ng husto sa prinsesa habang ikaw ay mismong pinili ng Emperor para sa kanya. Paliwanag ni Grant. Ginawa ni Grant ang buo niyang makakaya para masigurong sincere ang kanyang pagsasalita at nakatago ang tunay niyang mga intensyon. Hinding-hindi naman magpapadala si Daryl sa walang kwentang pagpapanggap na ito ni Grant. Panipi, talaga. Dito na biglang lumuhad si Grant sa harapan ni Daryl. Prince Consort, dapat po kayong maniwala sa akin. Nakahanda po ako na itaya ang aking buhay para patunayan sa inyong totoo ang aking mga sinabi. Alam ko pong mahirap para sa Prince Consort na pagkatiwalaan ang isang katulad ko pero gusto ko lang po na makita ng Emperor ang aking mga pagsisikap. Nang makita niya ang emosyonal na si Grant, napangdesisyonan ni Daryl na pabayaan ang kanyang suspicion dito. Napakasimple lang ng tanong ko, General Grant, kaya hindi mo na kailangan pang matakot ng ganito. Kalaban natin ngayon ang oras kaya dapat na nating lipyunan ang ating mga sundalo para magpunta sa Finsilang Mountains. Sabi ni Daryl. Kahit na sinubukan ni Daryl ang lahat para makontrol ang sitwasyon, nagdasal pa rin ito sa kanyang sarili na magiging maayos ang lahat at walang kahit na anong panganib ang haadlang sa kanila papunta roon. Gustong-gusto nang gamitin ni Daryl ang Heavenly Oracle Bone pero mabilis. Parin niyang pinigilan ang kanyang sarili. Ito na ang huling buto na mayroon siya kaya mas maigi kung maghihintay pa siya sa mas importanteng sandali para mapakinabangan ito. Naiintindihan ko po, sagot ni Grant habang tumatakbo para lipyunan ang kanilang mga sundalo. Pagkatapos ng ilang minuto ay umalis at nanguna dalawa sa kanilang mga sundalo para magpunta sa mga bundok. Matatagpuan sa northwest ng Godly Region ang Finsilang Mountain habang ang kabilang banda naman nito ay papunta na si Chaotic Void. Sa pamamagitan lang ng pagtawid sa Chaotic Void magagawa ng isang nilalang na makalabas sa Nine Heavens. Madalas na masama ang panahon sa paligid ng bundok kaya hindi magiging maganda ang aura na sasalubong sa kahit na sinong papunta. Sa mga bundok, ito ay isa sa mga ipinagbabawal sa lugar sa buong Godly Region. Maging mga sundalong nagpapatrolya para mapanatili ang kapayapaan sa paligid ay agad na umiiwas sa mga bundok. Dito na sumabog ang malisyosong enerhiya sa tuktok ng mga bundok habang nagpapakita si Antigone sa kalangitan. Tama nga ang hinala ng Emperor. Ang rason kung bakit hindi nito pinatay ang lahat ng nasa kasal ay dahil sa kasalukuyan nitong conscion. Sinira niya rin ang mga gate para mabigyan siya ng sapat na oras para buhayin ang kanyang compound. Ilang taon din akong naghintay. Mga tapat kong mandirigma, oras na para bumangon kayo para muling lumaban sa tabi ko. Sabi ni Antigonas habang nakatitig sa malalim na bangin sa kanyang mga paa. Kabanata 4,020. Lumutang si Archfiend Antigonas sa gitna ng ere habang lumalabas ang bayolenteng enerhiya sa kanyang katawan. Dito na biglang nagbago ang panahon sa paligid ng bundok.
Ang dating maaliwalas na kalangitan ay napupuno na ng madilim at mabigat na mga ulap na naglabas ng naglalakasang mga kidlat. Nagsama-sama ang enerhiyang ito para bumuo ng 18 mga itim na dragang lumipad ng mabilis papunta sa lupa. Agad na yumanig ang lupa sa bawat sandaling pumapasok ang bawat isang dragon sa lupa, at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang pagyanig na kanilang nararamdaman. Hindi nagtagal ay gumuho ang bundok na parabang eksena sa katapusan ng mundo. Nagpatuloy pa ng 10 minuto ang malakas na pagyanig bago ito matapos. Nang lumabas ang mga spire mula sa ilalim ng lupa, masyadong malaki ang mga spire na itong may 100 metro ang taas at ilang metrong lapad. Agad na lumipad papunta sa ibabaw ng mga spire na ito si Archfiend Antigonus. Agad na sumirit ang kanyang dugo papunta sa mga spire na nasa kanyang ilalim. Habang tumutulo ay gumawa ng kakaiba at sinaunang mga simbolo ang kanyang dugo sa mga spire na nasa ilalim ni Antigonus bago maglabas ng isang nakakatakot na liwanag. Hinanda ni Archfiend Antigonus ang kilalang formation ng mga Fiend, ito ay walang iba kundi ang Blood Sacrifice of Fiends. Walang tigil na tumulo ang dugo sa lupa hanggang sa napuno ng nakakatakot at nakakapangilabot na aura ang paligid. Hindi lang lupa ang nagkulay dugo. Dahil maging ang mga ulap sa paligid ay nagpakita rin ng nakakatakot na kulay ng dugo. Kasabay nito ang paglipad ni Daryl at Grunt papunta sa bundok kasama ang ilang libong mga sundalo sa kanilang likuran. Habang papasok sa mga bundok ay agad na sinalubong ang dalawa ng mga mabababa at kulay dugong mga ulap na bumalot sa bundok. Hindi lang sa ulap nagulat ang dalawa dahil nakita rin nila ang 18 nagtataasang mga tower na pinagdikit-dikit ng mananipis at kulay pulang mga linya na para bang lumulutang sa gitna ng ere. Agad na nagparamdam ng isang nakakatakot na aura ang eksenang iyon. Ito ay walang iba kundi si Archfiend Antigonus. Parehong nagulat sina Daryl at Grunt sa kanilang nakita. Kahit alam na nila ang tungkol sa plano ni Archfiend Antigonus na muling buhayin ang kanyang mga tauhan, iba pa rin ang pagkakita sa mismong eksenang iyon ng personal. Prince Consort, mukhang pinaplano niyang i-absorb ang kanyang compound gamit ang ritual na ito. Ito na ang tamang oras para lumapit at umatake tayo sa kanya. Sabi ni Grunt. Napatitig naman si Daryl habang iniiling ang kanyang ulo. Hindi natin kailangang magpadalos-dalos dito. Hindi pa natin alam kung ano ang kayang gawin ng mga tower na iyan. Nakita ni Daryl na bumuo ang mga tower na ito ng isang uri ng formation pero hindi pa siya nakakita ng isang formation na naglalaman ng ganito katinding kasamaan. Wala rin kahit na anong record nito sa kanyang Baichi Formations Manual. Ito ang unang beses na makakita ni Daryl ng isang hindi kilala at malisyosong formation sa personal. Hindi naman natuwa si Grunt sa pananatili ni Daryl sa kanyang pwesto. Alam din ni Grunt na malakas ang formation na iyon kaya ito ang rason kung bakit niya kinumbinsi si Daryl na atakihin si Antigonus. Siguradong magkakaroon na siya ng sapat na rason para patayin si Daryl nang hindi nalalaman ng kahit na sino sa sandaling atakihin nito si Antigonus. Nang makita niyang hindi tumalab ang kanyang plano, agad na kumilos si Grunt na para bang nababahala ito ng husto. Prince Consort, isa po itong emergency. Hinding-hindi natin matatalo si Antigonus sa sandaling mabuhay nito ang kanyang compound kung maghihintay lang tayo rito. Kailangan nating maging agresibo. Halina kayo't sumugod para pigilan ang ginagawa niyang ritual. Dito na biglang sumugod ang mga sundalo sa likuran ni Grunt papunta kay Archfiend Antigonus. Kabanata 4021. Agad na inipon ni Archfiend Antigonus ang buo niyang lakas para gawin ang Blood Sacrifice of Fiends. Pero agad na napansin ng malakas niyang pakiramdam ang paglapit ng mga kalaban sa labas ng kanyang formation. Kasalukuyang nararamdaman ni Archfiend Antigonus ang paglapit ng libu-libong mga grand weapon papunta sa kanya ng buong puwersa. Pero naging kalmado pa rin siya na parang isang nagyayelong lawa, nanlamig at napuno ng galit ang kanyang itsura noong mga sandaling iyon. Si Archfiend Antigonus lang ang nag-iisang tao na may kakayahang gumawa ng Blood Sacrifice of Fiends kaya masyadong naging nakakatakot ang lakas nito. Maging ang Nine Heaven Emperor ay walang tsansang manalo sa kanya paano pa kaya ang libu-libong mga grand weapon ng Godly Region. Tigil, huwag kayong sumugod. Agad na nagbago ang itsura ni Daryl noong mga sandaling iyon. Napabuntong hininga siya ng malakas habang lumilingon at tumitingin kay Grunt. Hindi na nakapagsalita pa si Daryl habang nakatayo sa kanyang pwesto.
Masyadong maiksi ang pasensya ni Grant. Siguradong babalikan kaming lahat nito sa sandaling ipagpatuloy pa niya ito. Isip ni Daryl. Gusto siyang pigilan ni Daryl pero huli na ang lahat. Libu-libong mga grand weapon ang pumasok sa Blood Sacrifice of Fiends formation sa loob ng isang iglap. Kasabay nito ang pagyanig ng 18 mga tower na gawa sa bato bago ito gumawa ng isang beam ng nakabubulag na liwanag. Agad itong sinundan ng formation na binuo ng mga kulay dugong mga mahiwagang barrier. Wala nang sapat na oras ang libu-libong mga grand weapon para mag-react bago sila tumama sa mahiwagang mga barrier. Dito na narinig ng lahat ang nakabibinging sigaw na sinundan ng walang awang pag-agos ng kulay pulang lava mula sa mga tower. Agad na namatay ang libu-libong mga grand weapon sa loob ng isang iglap ng dahil sa mahiwagang barrier na ginawa ng mga tower at walang kahit na sino sa mga ito ang nabuhay. Agad na nawasak ang diwata nilang mga kaluluwa habang walang buhay na bumabagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Agad na napabuntong hininga si Daryl at ang mga natitirang buhay na grand weapon nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan. Masyado itong nakakatakot. Pinanood ni Daryl si Archfiend Antigonus na lumutang sa gitna ng ere habang napaparalisa ang kanyang katawan sa sobrang takot. Dito na nabalot ng iba't ibang emosyon ang kanyang mga mata. Masyadong matindi ang lakas na tinatanglay ni Archfiend Antigonus na tumayo sa kanyang titulo na pinuno ng buong lahi ng mga Fiend. Hindi nakataka-taka kung bakit gustong-gusto ni Nine Heaven Emperor na gamitin ang lahat para labanan ito. Siguradong mapapasok sa isang malaking gulo ang buong Godly Region at maging ang Nine Mainland sa sandaling mabuhay nito ang daan-daang libo nitong kampon. Hindi ito dapat magtagumpay anuman ang mangyari. Huminga naman ng malalim si Daryl habang nakatitig sa 18 mga tower na nakapaligid kay Antigonus. Nag-isip siya ng malalim habang sinusubukang i-solve ang formation na ito. Kahit na alam ni Grant ang mangyayari sa mga ito, agad pa rin siyang nakaramdam ng matinding takot nang makita niya ang sumasabog na lakas ng kulay dugong mga mahiwagang barrier na nakapaligid sa mga tower. Dito na natatakot at nagmamadaling tinanong ni Grant si Daryl ng, "Ano na ang gagawin natin ngayon, Prince Consort?" Kasalukuyan namang nag-iisip ng husto si Daryl habang sinusubukang alamin ang solusyon sa Blood Sacrifice of the Fiends formation na nasa kanyang harapan. At pagkatapos ng 10 segundo ay mukhang nalaman na rin ni Daryl ang sagot dito. "Mukhang alam ko na ang paraan para masira ito," sabi niya kay Grant. "Ano, buwisit? Ito ang kilalang formation ni Archfiend Antigonus na tanging siya lang ang makakagawa pero nagawa pa rin." Itong solusyonan ni Daryl ng ganito kadali. Nagulat at nairita si Grant sa kanyang narinig. Pero hindi pa rin ipinakita ni Grant ang tunay niyang nararamdaman. Agad siyang nagpakita ng humahangang mukha habang sinasabi na, "Masyado po itong kahanga-hanga, Prince Consort. Masyado pong naging mabilis ang inyong paghahanap sa kahinaan ng mga batong tower na iyan." Ang formation na ito ay binuo ng isang positive na 9-grid formation at isang negative na 9-grid formation na humiram sa walang katulad na lokasyon ng Sylphind Mountain na nag-combine sa dalawa. Tango ni Daryl habang nakaturo sa dalawang mga tower na nakaharap sa northwest. Ang dalawang mga batong tower na nasa gitna ng parehong positive at negative na 9-grid formation ay ang Gate of Life na tanging daan papasok dito. Seryosong sinabi ni Daryl. Sinabi noon ni Ghost Valley Sage kay Daryl kung paano nakakonekta ang buong kalawakan sa araw, at kasama na rito maging ang mga Fiend. Kaya ang Blood Sacrifice of the Fiend ay binubuo pa rin ng Path of Yin-Yang. Sandaling nag-obserba si Daryl bago niya na-realize na ang kalahati sa 18 mga tower ay mga positive 9-grid formation habang natitirang kalahati naman ay mga negative 9-grid formation. Ang positive 9-grid formation ay naglalaman ng Yang energy habang ang negative 9-grid formation naman ay naglalaman ng Yin energy. Kaya ang tanging solusyon dito ay nasa pagitan ng positive at negative na 9-grid formations. Ipinaliwanag ito ng maigi ni Daryl pero mukhang naging malabo pa rin ang kanyang mga sinabi kay Grant. Kahit na isa siya sa mga namumuno sa Godly Region, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa mga formation. Mukhang wala namang pakialam dito si Grant habang walang emosyong nagtatanong ng, "Ano po ang inyong utos, Prince Consort?" Napangiti naman dito ng bahagya si Daryl habang nakaturo sa dalawang mga batong tower at sinasabing, "Simple lang. Papasok tayo ng sabay sa barrier." Masyadong malakas ang kulay dugong barrier na ito kaya kakailanganin nito ang lakas nating dalawa,
dahil kung hindi ay magiging mapanganib ito para sa kahit na sino sa atin. Kabanata 4022. Nagliwanag ang mukha ni Daryl sa sobrang confidence. Agad akong gagawa ng isang protective barrier sa paligid natin sa sandaling pumasok tayo sa formation. Pero limitado lang ang kayaginang gawin ng diwata kong kaluluwa kaya kakailanganin kita para palakasin ito, naiintindihan mo. Ganito pala ang pinaplano niyang gawin. Dito na kumislap ang mga mata ni Grunt habang nakangiting tumatango at sumasagot ng, "Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang buo kong makakaya Prince Consort." Nagsalita siya ng buong puso habang punong-puno ng panlalamig ang dibdib ni Grunt. Una ay nagawa mong kunin si Prinsesa Dorothy mula sa akin bago tanggalin ang kanyang pagka-inosente, at ngayon ay gusto mo namang palakasin ko ang diwata mong kaluluwa. Wala ka na ba talaga sa sarili mo? Napag-isip-isip na ito ni Grunt. Magpapanggap siyang sumasang-ayon kay Daryl bago maghintay ng tamang pagkakataon para iwanan ito at hayaang mamatay sa blood sacrifice of Finns. Hindi naman nakapansin ng kahit na ano si Daryl sa pagtangong ito ni Grunt kaya masaya siyang tumanggo sa pagpayag nito. Dito na humarap si Daryl sa mga sundalo sa kanyang likuran bago sabihin, "Maghintay kayo sa ibababa naming utos ni Grunt. Ang dapat nyo lang gawin sa ngayon ay magbantay habang papunta kaming dalawa roon. Huwag na huwag kayong magpapadalos-dalos, naiintindihan nyo ba ko?" Oro, sumasangayong sagot ng mga sundalo. Hindi na nakapaghintay pa si Daryl. Dito na siya humarap kay Grunt bago sabihin, "Sige, pwede na tayong umalis ngayon." Sa loob ng isang galaw ay nagawang lumipad ni Daryl papunta sa blood sacrifice of Finns. Huminga naman ng malalim si Grunt bago sumunod dito. Hindi nagtagal ay narating ni na Daryl at Grunt ang entrance papasok sa formation. Makikitang nakatayo ang 18 mga tower na para bang hindi magagalaw ang mga ito. Naglabas din sila ng kulay dugong hamog na para bang may naramdaman silang paparating na tao. Dito na kumalat na parang wildfire ang kulay dugong hamog na bomb-alot sa paligid maging kina Grunt at Daryl. Sinabayan pa ito ng napakatinding puwersang nilalaman ng hamog. Ito ay masyadong naging mahirap para sa kahit na sinong makita ang loob ng napakapulang hamog na bomb-alot sa paligid kaya wala nang nagawa pa ang nasa 10,000 mga sundalo sa malayo kundi tingnan ang pagkawala ng imahe ni na Daryl at Grunt habang nakakaramdam ng kaba sa kanilang mga sarili. Isa itong makapanindig balahibong eksena. Magiging okay lang kaya si Prince Consort at si Grunt? Kahit na nagpapanik ang mga ito, hindi pa rin nagtangka ang mga sundalo na gumawa ng hakbang matapos maalala ang mga utos ni Daryl. Samantala, sa tabi ni Daryl, nanatiling kalmado ang mukha ni Daryl nang maramdaman niya ang puwersang pumipigil sa kanyang enerhiya. Hindi siya natakot ng kahit na kaunti rito. Dito na niya tinawag ang puwersa ng kanyang diwatang kaluluwa kasabay ng lakas mula sa Power of Bird Ancestor na bumuo ng isang protective shield sa kanyang paligid. Kuminang ng kulay ginto ang shield na binuo ng malalabong imahe ng kulay pulang ugat na hindi makikita sa shield na ginagawa ng kahit na sinong cultivator. Pinanood siya ni Grunt habang nagpapakita ng hindi mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Masyadong matindi ang pagkagulat na kanyang naramdaman sa mga sandaling ito. Hindi niya alam na ganito pala kalakas si Daryl. Siguradong hinding-hindi magagawang gasgasan ni Grunt ang protective shield na ginawa nito kahit na gamitin pa niya ang buo niyang lakas. Dito na mas tumindi ang intensyon ni Grunt na patayin si Daryl. Sa bagay, importante para sa kahit na sinong mag-ingat ng maigi sa lahat ng oras, lalo na sa kung ang kalaban niya ay kasing lakas ni Daryl. Grunt, nang makita niya ang nakatayo at gulat na si Grunt, agad itong tinawag ni Daryl. "Dal, iyan mo. Pumunta ka sa likuran ng ginawa kong protective shield para palakasin ang diwata kong kaluluwa. Huwag na huwag kang titigil kung ayaw mong malagay tayong pareho sa panganib." Gumawa naman ng sumasangayong ingay si Grunt matapos nitong magising sa katotohanan. Dito na siya pumasok sa protective shield bago ilagay ang kanyang kamay sa likuran ni Daryl para palakasin ang diwata nitong kaluluwa. Wala nang nakapigil pa kay Daryl nang maramdaman niya ang lakas na nagmumula kay Grunt. Dito na siya naglakad papunta sa Gate of Life. Siguradong magkakaroon ng chance si Daryl na talunin si Archfiend Antigones sa sandaling makapasok siya sa blood sacrifice of Finns na ginawa nito. Pero hindi naman napansin ang itsura ng mukha ni Grunt. Wala itong ipinakita na kahit kaunting respeto.
kung ikukumpara sa ipinakita nitong itsura kanina. At sa halip ay napuno ito ng hinanakit. Samantala, sa gitna ng ere, malapit nang makapasok sina Daryl at Grant sa blood sacrifice of Fiends nang maramdaman ni Archfiend Antigonus ang pagdating ng dalawa. Dito na nilagay ni Grant ang kanyang sarili sa isang sitwasyong hindi na niya maaatrasan pa. Naglagablab sa sobrang galit si Archfiend Antigonus habang dumadaloy ang panik sa kanyang mga ugat. Kasabay nito ang pagtitig ng husto ni Archfiend sa mga mata ni Daryl. Hindi niya naiwasang magulat sa ginawa nito. Masyado itong hindi kapani-paniwala. Pinanood niya ang pagpasok ni Grant sa Gate of Life na siyang daan papasok. Sa kanyang formation, Kabanata 4023, naging kalmado ng husto ang mukha ni Daryl habang kumakabog ng husto ang kanyang puso. Mangangalahati ang dalawa sa kanilang tagumpay sa sandaling makatawid sila sa blood formation. Dito na niya nakitang alisin ni Grant ang kanyang mga kamay bago tumalikod at lumipad papunta sa exit. Dito na nagawang makaalis ni Grant habang nagpapakita ng malademonyong ngiti sa kanyang mukhang nakaharap kay Daryl. "Oh, Daryl Darby, gustong-gusto mo. Talagang pabagsakin ang formation na iyan at bumalik ng buong karangalan sa Godly Region. Kung ako sa iyo ay ititigil ko na ang walang kwenta mong mga ambisyon. Oh, para nang apala ito sa pagkuha mo kay Prinsesa Dorothy mula sa akin, ituring mo na itong paghihiganti mula sa akin. Good luck sa pagpunta mo sa impyerno." Napuno ng tuwa ang bawat salitang binanggit ni Grant habang tumatawa ito ng malakas at mabilis na lumalayo sa kulay dugong hamog. Dito na nabalot ng galit si Daryl. Paanong hindi niya inasahan ang paghihiganti ni Grant nang dahil sa isang personal na bagay sa isang importanteng sandali kung saan nakadepende ang buhay ng nakararami. Ngayong umalis na si Grant, hindi na sapat ang lakas ni Daryl para labanan ang nakakatakot na puwersa ng blood formation ng mag-isa. Dito na nawala ang protective shield sa kanyang paligid matapos nitong gumawa ng isang nababasag na tunog. Agad na sumugod papasok ang nakakatakot na enerhiya ng blood formation nang mabasag ang shield ni Daryl. Dito na gumawa ng ingay si Daryl habang dinadala siya ng nakakatakot ng puwersa pabalik bago bumagsak sa isang batong totem at agad na mawalan ng malay. Samantala, sa labas ng blood formation, sumugod si Grant palabas ng hamog bago bumalik sa 10,000 mga sundalong naghihintay sa labas. "Ano?" Agad na kumunat ang noo ng mga sundalo nang makita nila ito. "Ano ang nangyari? Hindi ba't pumasok sina Grant at ang Prince Consort ng magkasama? Bakit si Grant lang ang bumalik sa kanila?" Dito na nagpakita ng naglulekzang itsura ni Grant na para bang nagdadalamati ito sa mga nangyari habang sinasabi na, masyadong nagpadalos-delos ang Prince Consort nang ipilit niya ang pagpasok sa blood formation. Hindi siya nakinig sa akin kahit na ano pa ang gawin kong pagpigil sa kanya. "Ano?" Dito na natigilan sa gulat ang mga sundalo nang marinig nila ang balita. Masyadong nagpadalos-dalos ang Prince Consort para pumasok sa blood formation ng mag-isa. Sa totoo lang ay naging maganda ang pagarte ni Grant noong mga sandaling iyon kaya walang kahit na sino ang nagsuspecha sa kanya, agad niyang napaniwala ang lahat sa kanyang mga kasinungalingan. Dito na tumingin si Grant gamit ang mga mata niyang puno ng pagsisisi, sumugod papasok si Prince Consort sa formation ng mag-isa. At sa kasamaang palad ay hinarap niya ang buong puwersa nito ng mag-isa. "Kailangan ko nang bumalik para i-report ang pangyayaring ito sa kamahalan ngayon din. Manatili lang kayong lahat dito para bantayan ang anumang pangyayari sa formation." Dito na agad na lumipad si Grant pabalik sa Jade Fairyland kasama ang ilang mga sundalo. Samantala, sa loob ng Nine Mainlands, makikita ang isang napakalaking lugar na punong-puno ng bakas mula sa isang malaking laban sa kontinente ng New World. Dating matatagpuan dito ang Mount Kunlun na itinuring bilang pinakamaganda at makapidyo hiningang lugar sa buong Nine Mainlands. Pero nagawa nitong gumuho ng tuluyan kaya hindi na ito makikilala pa ng kahit na sinong pupunta rito. Isang hukbo na binubuo ng ilang libong mga sundalo naman ang makikitang nakatayo sa gitna ng isang malinis na bahagi ng lugar na dating kinatatayuan ng Mount Kunlun. Nakasuot ng gintong mga helmet ang mga sundalong ito habang naglalabas ng nakakasilaw na aurang pumantay sa nagtataka nilang mga mukha. Ito ay walang iba kundi ang mga sundalo ni Master Mag-Area na tumambang sa 5 Poison Sect bago atakihin ng direkta ni Archfiend Antigonus. Ito ang lugar kung saan
Umatras ang mga sundalo matapos nilang matalo sa laban. Dito na nagpakita ang isang imahe mula sa kalangitan na parang isang nagliliyab na bulalakaw sa malayo. Naglabas ang imaheng ito ng isang napakalakas na aura ng katalinuhan. Ito ay walang iba kundi si Master Magera. Masyadong malakas ang instinct ni Master Magera kaya mabilis nitong naramdaman ang lokasyon ng mga sundalo bago magpunta roon ng walang pag-aalinlangan. Dito makikita ang isa pang imahe kasama niya. Hinawakan ito ng maigi ni Master Magera. Nakasuot ng kulay puti ang imaheng ito na may gwapong itsura ng mukha. Pero kasalukuyan itong nanghihina at namumutla noong mga sandaling iyon. Sino pa ba ang imaheng ito kundi si Skyler? Master, +5, bonus. Kagalang-galang na Master. Agad na nagtipon-tipon ang mga sundalo sa paligid nang makita nila si Master Magera habang nababalot ng matinding emosyon ang kanilang mga dibdib. Dito na maingat na sinabi ng isa sa mga sundalo na, "Natutuwa po akong makita kayong ligtas at malayo sa kapahamakan, Master." Dito na sinabi ng isa pang sundalo na, "Ginawa po namin ang buo naming makakaya para hanapin po kayo nang madukot kayo ng Archfiend Antigonus na iyon pero wala po kaming napala na kahit ano rito." Ano ang nangyari? Simon got ni Master Magera. Ginamit niya ang kaniiyang enerhiya habang sinusubukang magpadala ng isang signal sa Godly Region at malamang hindi niya ito magawa. Dito na siya nagsuspecha ng husto sa mga nangyayari. Maaari kayang walang kaalam-alam si Master Magera na sinira ni Archfiend Antigonus ang bawat isang teleportation gateway na magdadala sa kanila sa Godly Region. Kabanata 4024. Manatili rito ang ilan sa inyo para magpatuloy na magpadala ng mensahe sa Godly Region. Pagkatapos ng ilang segundo ay gumawa si Master Magera ng ilang malalalim na hinga bago mag-utos sa kanyang mga sundalo. "Masusunod po kagalang-galang na Master." Iisang sumagot dito ang ilang mga sundalo. Nagtipon-tipon ang mga ito para gamitin ang mga diwata nilang kaluluwa sa pagbabaka sakaling makapagpapadala sila ng mensahe sa Godly Region. Samantala, dinala naman ni Master Magera si Skyler sa isang lugar na hindi kalayuan sa mga sundalo. Dito na nagpakita si Master Magera ng malabag yung itsura habang nagtatanong ng, "Nasaan na si Archfiend Antigonus, Skyler Blanc?" Importante para sa kanyang makapagpadala ng mensahe sa Godly Region at malaman ang kinaroroonan ngayon ni Archfiend Antigonus. Agad na huminga ng malalim si Skyler nang maramdaman niya ang galit sa dibdib ni Master Magera. "Hindi niyo ba narinig ang mga sinabi ko kanina, Master Magera? Kaya ng kagalang-galang na si Archfiend Antigonus na magpunta saan man niya gustuhin kaya wala akong ideya kung saan ito nagpunta." Dito na tiningnan ni Skyler ang pinangyarihan ng pagguho habang sinasabi na, "Maaaring malapit lang siya sa atin. Kaya mag-iingat ako kung ako sa iyo." Thump! Kumislap ang mga mata ni Master Magera habang nagbibigay ng isang malakas na suntok sa dibdib ni Skyler. Bago pa man ito matapos sa pagsasalita, gumawa naman ng mababang ingay si Skyler habang tumatulsak ang dugo mula sa kanyang bibig. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Skyler Blanc," nanlalamig na sinabi ni Master Magera habang nakatingin kay Skyler. Nanatili namang tahimik si Skyler habang nagngingit-ngit ang kanyang ngipin sa sobrang sakit at nag-iisip ng paraan para makatakas. Ang problema rito ay hindi pa siya tuluyang nakaka-recover sa mga naunang pag-atake ni Master Magera nang makatanggap siyang muli ng isang suntok mula rito, sa itong suntok na naramdaman maging ng kanyang kaluluwa. Sa ganitong sitwasyon ay wala na siyang magagawa kundi umasang magpapakita si Archfiend Antigonus o manatili sa mga kamay ni Master Magera. Dito na nagdesisyon si Skyler. Hinding-hindi siya bibigay kahit na ano pa ang sabihin ni Master Magera. Nanlalamig namang ngumisi si Magera nang makita niya ang tahimik na si Skyler. "Tahimik ka ngayon iniisip mo bang makakatakas ka sa pamamagitan ng hindi pagsasalita? Paano kung wasakin ko na lang ang buo mong kaluluwa habang hawak-hawak kita rito?" Dito na itinaas ni Master Magera ang kanan niyang kamay kung saan damaloy ang isang gintong hamog na bumuo ng isang gintong patalim gamit ang diwata niyang kaluluwa. Agad na kumabog ang dibdib dito ni Skyler pero nanatili pa rin siyang nakangiti habang sinasabi na, "Mukhang hindi mo magagamit ang bagay na iyan sa akin, Master Magera. Nilagyan ako ng kagalang-galangang si Archfiend Antigonus ng isang sumpang magpoprotekta sa diwata kong kaluluwa." Nagpakita ng tuwa ang mukha ni Skyler habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Hindi siya nagsisinungaling dito.
Nang mabuo ang pisikal nitong katawan at bilang pasasalamat ay nilagyan ni Archfiend Antigonus ang diwatang kaluluwa ni Skylar ng isang sumpang magpoprotekta rito. Kaya wala nang kahit na sino nang makakawasak sa diwatang kaluluwa ni Skylar kahit nabigyan pa siya ni Mag-Era ng isang nakamamatay na pinsala. Isang sumpang magpoprotekta sa kaluluwa ng kahit na sino. Dito na napakunot ang noo ni Master Mag-Era bago pakiramdaman ang diwatang kaluluwa ni Skylar gamit ang walang katulad niyang instinct. Dito, na niya nakita ang isang napakalakas na sumpa sa diwatang kaluluwa ni Skylar na kagaya ng sinasabi nito. Agad na pinigilan ni Master Mag-Era ang frustration na kanyang nararamdaman nang marealize niya ang tungkol sa bagay na ito. Buwisit. Hindi siya makapaniwalang nagkaroon ng proteksyong sumpa ang hayop na iyon na ibinigay mismo sa kanya ni Archfiend Antigonus. Dito na pumasok ang isang bagay sa isip ng galit na si Mag-Era. Nanlalamig siyang dumudura habang sinasabi na, "Sige, pwede pa rin naman kitang turuan ng leksyon kahit na hindi ko pa masira ang diwata mong kaluluwa." At pagkatapos ay agad na bumunot si Mag-Era ng isang kumikislap na latigo mula sa kanyang armor. Nagliwanag ng kulay ginto ang latigong ito na nagpakita ng matinding puwersa at lakas. Ito ay walang iba kundi ang Soul Slayer Whip. Ang Soul Slayer Whip, kagaya ng ipinangalan dito ay ginagamit para parusahan ang kaluluwa ng mga Diyos. 3 piraso lang ng Soul Slayer Whip ang matatagpuan sa buong Godly Region. 2 sa mga ito ay nasa mga kamay ni Nine Heaven Emperor at Empress Heidi habang ang isa naman ay napunta kay Master Mag-Era. Alam mo ba kung ano ang bagay na ito? Ito ay walang iba kundi ang Soul Slayer Whip. Sapat na ang lakas nito para parusahan ang mga Diyos at ang mga hayop na lahi ng mga fiend na kagaya mo. Agad na ipinakita ni Master Mag-Era ang hawak niyang latigo na gumawa ng malakas at walang awang tunog sa ere. Agad na nagulat si Skylar nang makita niya ang Soul Slayer Whip. Narinig na niya syempre ang tungkol sa bagay na ito. Sapat na ang isang hampas nito para magdala ng matinding sakit sa isang nilalang para mas piliin itong mamatay kaysa maampos muli ng latigong iyon. Nagmukha pa ring walang pakialam si Skylar kahit na nagpapanik na ito sa kanyang sarili. "Ito lang ba ang kaya mong ibigay sa akin, Master Mag-Era?" Sumanghal naman dito si Master Mag-Era. At walang pag-aalinlangan itong inangat ang latigo sa ere bago ito ihampas ng malakas kay Skylar. Isang nakabibinging tunog ang narinig ng lahat habang umaagos ang dugo mula sa sugat na ginawa nito sa katawan ni Skylar. Agad na nakaramdam ng matinding sakit maging ang kanyang kaluluwa na hindi kakayanin ng kahit na sino sa mundong ito. Napahinga ng malalim sa sobrang sakit si Skylar pero masyado pa ring matindi ang kanyang willpower kaya agad na nagngit-ngit ang kanyang ngipin habang pinipigilan ang kanyang sarili na gumawa ng kahit na anong ingay. Kabanata 4025. Umikot ang mukha ni Skylar pero hindi pa rin ito nagsalita ng kahit na ano. Dito na naubos ang pasensya ni Master Mag-Era. Agad itong sumigaw ng, "Sabihin mo sa akin, nasaan si Archfiend Antigonus?" Bahagyang ngumiti naman dito si Skylar habang hindi nagsasabi ng kahit na ano. Sumigaw ng buong lakas si Master Mag-Era habang itinataas ang kanyang Soul Slayer Whip bago muling itong ihampas sa katawan ni Skylar. Lumipad naman sa ere na parang isang lumilipad na gintong dragon ang latigo bago gumawa ng sunod-sunod na tunog at hamampas ng malakas sa lupa. Kumabog ng husto ang dibdib ng mga sundalo sa eksena na kanilang nasasaksihan. Pero nanatili pa rin ang pinaparusahang si Skylar. Samantala, mabilis namang tinipon ni Grant ang ilang mga sundalo bago sumugod pabalik sa Jade Fairyland. Hindi nagtagal ay nagawa na niyang banggitin ng walang pagkakamali ang kwento na kanyang ginawa kay Nine Heaven Emperor. Dito na nagulat ng husto ang lahat maging si Nine Heaven Emperor, Empress Heidi at iba pang mga opisyal sa kanilang narinig. Agad na nakabalik sa realidad ang isip ni Nine Heaven Emperor kaya mabilis itong tumitig kay Grant gamit ang seryoso niyang mga mata. "Ano ang sinabi mo?" Pumasok si Daryl Darby sa blood formation ni Archfiend Antigonus ng mag-isa. At walang kahit na sinong nakaligtas dito. Malaki ang naging confidence ni Nine Heavens Emperor nang ipadala niya si Daryl sa Sylphind Mountain. Napaka-importante para sa ating malaman na binigyan ni Ancient Ancestor si Daryl ng titulong Nine Heaven Sage sa harap ng mga Diyos. Kaya sigurado na isa itong uri ng taong may sapat na lakas at kakayahan maging sa mga mata ni Ancient Ancestor. Pero hindi niya inasahang mabibigo si Daryl sa una nitong misyon.
Nagpakita ng nagdadalamhating mukha si Grunt habang nakaluhod sa lupa. Tumango ito habang sinasabi, "Opo, kamahalan. Sinubukan ko po ang buo kong makakaya para pigilan siya matapos ko pong makita kung gaano katindi ang blood formation, pero hindi pa rin po siya nakinig." Sinabi niya lang po na bihasa siya sa mga formation na nakilala sa buong Nine Mainlands. Sinabi niya po na hindi magiging problema para sa kanya ang pagpapabagsak sa blood formation ni Archfiend Antigonus, pero hindi na nakapagsalita pa rito si Nine Heaven Emperor. Padalos-dalos, masyado siyang nagpadalos-dalos. Kasalanan ko rin dahil masyado akong nagtiwala kay Daryl Darby. Makikita ring nagluluksa si Empress Heidi sa tabi nito. Masyado niyang in-overestimate ang kanyang sarili, ang Daryl Darby talaga na iyon. Nakahinga na ng maluwag sa kanyang sarili si Grunt nang makita niya ang reaksyon ng mga ito. Nagpakita siya ng bagsak na itsura sa kanyang mukha habang nagtatalo ng kanyang dibdib sa sobrang tuwa. Napakadali talagang lokohin ni Nine Heaven Emperor. "Oh, Daryl Darby, hindi mo rin ako masisisi sa biglaan mong pagkamatay. Hindi mo kasi dapat kinuha mula sa akin si Prinsesa Dorothy, hindi ba?" Dito na pumasok ang isang bagay sa isip ni Empress Heidi. Dito na niya nagmamadaling sinabi na, "Oo nga pala. Nakita mo ba si Prinsesa Dorothy noong magpunta ka sa Sylphind Mountain?" Dito na iniling ni Grunt ang kanyang ulo habang sumasagot ng, "Pasensya na po pero hindi ko po nakita ang prinsesa." Nabahala rin siya ng husto tungkol sa bagay na iyon. Hindi pa nila nakikita si Prinsesa Dorothy nang magpunta sila sa blood formation. Maaari kayang pinatay na ito ni Archfiend Antigonus. Hindi na natahimik pa si Empress Heidi noong mga sandaling iyon. Kawawang Dorothy, noong una ay nagawa siyang madukot ni Archfiend Antigonus at ngayon ay napatay naman ang kanyang asawa. Halos hindi na makahinga ang lahat sa tindi ng tensyon na bumabalot sa paligid. "Kamahalan." Dito na nagmamadaling pumasok ang isang imahe sa hall. Ito ay walang iba kundi si Master Luna. Habang papunta sa harapan ng mga tao, agad na nagbigay galang si Master Luna kay Nine Heaven Emperor bago sabihin, "Handa na po ang teleportation gate, kamahalan." Mabuti naman kung ganoon. Nabalot ng tuwa noong mga sandaling iyo si Nine Heaven Emperor kaya agad nitong sinabi na, "Dal iyan ninyong magpadala ng balita sa Nine Mainland. Dalhin ninyo si Master Mag-Era sa Godly Region kasama ng kanyang hukbo ngayon din." "Opo, kamahalan." Sa kabilang banda, sa isang bahagi ng lugar na dating kinatatayuan ng Mount Kunlun sa Nine Mainlands, parang wala sa sariling ipinanghampas ni Master Mag-Era ang hawak niyang Soul Slayer whip kay Skylar. Hindi na niya nabilang kung ilang beses na niya itong ipinanghampas pero nabalot pa rin ito ng sugat ang buong katawan ni Skylar. Halos itinago na ni Master Mag-Era ang kanyang Soul Slayer whip habang ipinapakita ang gigil na gigil niyang mukha. Hindi niya mapatay si Skylar at hindi niya rin ito mapagsalita, maging sa pamamagitan ng Soul Slayer whip. Masyado itong nakakagalit para sa kanya. "Master," dito na lumapit ang isang sundalo sa kanya, "Nakatanggap po kami ng balita mula sa Godly Region sa ilalim po ng mga utos ng kamahalan. Dapat na raw po tayong bumalik sa Godly Region kasama ng ating hukbo sa lalong madaling panahon." Napahinga rito ng malalim si Master Mag-Era habang dahan-daw ang nagliliwanag ang nagdidilim nitong itsura. Dito na siya nagtanong ng, "Nagsabi pa ba ng ibang detalye ang kamahalan?" Hindi na nagpatumpik-tampok pa ang sundalo kaya agad itong sumagot ng, "Sinabi po ng kamahalan na nagpunta raw po si Archfiend Antigonus sa Sylphind Mountain. Hindi raw po naging maganda ang mga pangyayari roon." "Ano, nasa Sylphind Mountain ngayon si Archfiend Antigonus?" Dito na napaangat ang katawan ni Master Mag-Era habang nagiging blanko ang kanyang isipan. Kabanata 4026. Makikita ang ilang daang libong mga bangkay ng Fiend sa paanan ng Sylphind Mountain kaya malinaw para sa kahit na sinong nagpunta roon si Archfiend Antigonus para buhayin ang mga ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Dito na biglang pumasok ang isang bagay sa isip ni Master Mag-Era kaya hindi na ito nagpatumpik-tampik pa. Sa loob ng isang iglap ay agad itong lumipad sa ere habang sumisigaw ng, "Magtipon-tipon kayo ngayon din. Sumama kayo sa akin pabalik ng Godly Region." Agad na nagsama-sama ang daan-daang libong mga sundalo habang sinusunod ang utos ng kanilang leader. Dito na tumuro ang isa sa mga sundalo sa halos hindi na mabuhit na katawan ni Skylar.
Ano po ang gagawin natin sa kanya, kagalang-galang na Master? Pabayaan mo na siya riyan. Wala nang pakialam si Master Mag-era nang sabihin niya ang mga salitang iyon sa sundalo. Totoo ngang malakas si Skyler pero para na rin siyang patay ngayon matapos niyang tanggapin ang napakaraming pag-atake mula sa soul-slaying whip ni Master Mag-era kung hindi man ito mapaparalisa ng tuluyan. Ang pinakaimportanteng bagay para sa kanila ay ang pagbalik sa Godly Region para mapigilan si Archfiend. Hindi nagtagal ay nagsama-sama na rin ang mga sandali. Sa pamumuno ni Master Mag-era ay agad na nagpunta ang mga ito ng buong bilis sa Godly Region. Nakahinga na rin ng maluwag si Skyler nang makita niyang umatras si Master Mag-era kasama ng buo nitong hukbo. Dito na nagdilim ang kanyang paningin bago siya tuluyang mawalan. Nang malay, hindi kinaya maging ni Skyler ang pinsala na kanyang tinamumula sa ilang daang beses na paglatigo sa kanya ng Soul Slayer Whip. Pero pinigilan niya pa rin ang kanyang sarili na magmukhang mahina sa harapan ni Master Mag-era, agad na nagngit-ngit ang kaniiyang mga ngipin hanggang sa mga sandaling iyon. Agad niyang hinayaan ang sakit na magtanggal sa kanyang malay nang umalis si Master Mag-era kasama ng hukbo nito. At pagkatapos ay agad siyang nagising ng dahil sa malakas at iisang tunog ng yapak pagkatapos ng ilang sandali. Dito na niya nakitang nagmamarcha ang nasa 200,000 mga sundalo na nakasuot ng makikinang na mga helmet at hawak-hawak ang mahahaba nilang mga sibat habang buong tuwang sumusugod sa kanilang harapan. Sila ay walang iba kundi ang hukbo ng New World. Isang marangyang karwahe ang nagliwanag ng kulay ginto sa harapan ng mga sundalo. Hinayla ito ng 8 mga kabayong nagmukhang engrandi sa kanilang mga tikas. Isa namang lalaki na nagpakita ng nagliliwanag na lakas at pagkamaharlika ang makikitang nakaupo sa loob ng karwahe na mapapansin ng kahit na sino mula sa malayo. Ito ay walang iba kundi si Lord Kenny Bread. Isang buwan na ang nakalilipas mula noong mangyari ang isang kakaibang bagay sa palasyo ng New World. Dito na bumalik ang espiritu ni Johnson para ipasa ang kanyang kaluluwa sa kanyang lahi. Naging confident si Lord Kenny na siya ang mapipili pero si Yvette Lane pa rin ang nagmana sa fiend na kaluluwa ni Johnson sa huli. Ito ang dahilan kung bakit napuno ng galit ang puso ni Lord Kenny. Isinumpa niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya kay Yvette. Pagkatapos nito ay agad na nagsimula ang isang walang katapusang digmaan sa pagitan ng pamilya Carter at ng Heavenly Alliance. Isang uri ng taong mahusay sa larangan ng estratehiya kaya agad siyang naglaylo para makuha ang tamang pagkakataon para umatake. Isang araw na ang nakalilipas mula noong matanggap ni Lord Kenny ang balita na namataan ng 200,000 mga sundalo sa pinagbuhuan ng Mount Kunlun. Dito na nagdesisyon si Lord Kenny na bisitahin ang mga ito sa lalong madaling panahon. At nang makaresyong sa dating kinaroroonan ng Mount Kunlun ay agad na natigilan ng daan-daang libong mga royal soldier sa bumungad na eksena sa kanilang harapan. Walang kalaman laman na kahit isang nilalang ang lugar na iyon. Nasaan na ang mga taong namataan dito? Dito na napansin ng isang sundalong may malinaw na mata ang halos mawala ng malay na si Skyler bago sumigaw ng, "Tingnan ninyo, mayroong tao roon." Dito na napatingin ang lahat sa isang burol na hindi kalayuan sa kanila. Isang imahe ang makikitang bagsak sa lupa at hindi gumagalaw. Nabalot ito ng dugo at putik habang namumutla at namamaga naman ang gwapo nitong itsura. Ito ay walang iba kundi ang tila nag-aagaw buhay ng si Skyler. Agad na napasimangot si Lord Kenny sa kanyang nakita kaya agad niyang ikinaway ang kanyang kamay bago mag-utos ng, "Dalhin ninyo siya rito nang makita ko kung sino ba siya." "Opo, kamahalan." 2 mga royal soldier ang humakbang paabant habang hinahatak ang isang lalaki. Skyler Blanc. Nang tingnan niya ito ng maigi, agad na nakilala ni Lord Kenny si Skyler sa una nitong tingin. Dito na siya nagulat ng husto sa kanyang nakita. Maging ang mga sundalo ay napatayo ng diretsyo sa kanilang mga pwesto nang makita nila ang sinapit ni Skyler. Nagdala ng matinding kaguluhan si Skyler sa Nine Mainland kaya ano ang ginagawa nito roon? Mukhang bagbog sarado rin ang katawan nito. "Dal iyan ninyo." Dito na tuluyang nakabalik sa realidad ang isipan ni Lord Kenny bago magbaba ng utos sa mga sundalo na nasa kanyang paligid. "Dalhin ninyo ang lalaking iyan sa palasyo para malapatan ng lunas." Hindi na napigilan pa ni Lord Kenny ang nag-uumapo niyang emosyon habang nagsasalita. Importante na malaman nating kabilang ang ninuno ni Lord Kenny na si Johnson sa lahi ng mga Fiend. Sa madaling salita, si Lord
Kenny at ang mga maharlika ng New World ay isa sa mga saling lahi ng mga Fiend kagaya ni Skyler. Kaya magiging mahirap para kay Lord Kenny na magbulag-bulagan sa kasalukuyang kondisyon ng bugbog sarado na si Skyler. At higit sa lahat, si Skyler ay isa sa mga pinapaborang kampa ni Archfiend Antigonus kaya malaki ang tsansang mapalapit siya rito sa sandaling magkaroon ng utang na loob sa kanya si Skyler sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pabor ni Archfiend Antigonus ay magagawa na nilang sakupin ng buong Nine Mainlands. Nakasisiguro rito ng husto si Lord Kenny. Kabanata 4027. Kabayo bago sumugod pabalik sa palasyo ng New World. Samantala, sa Five Poison Sect. Pagkatapos ng ginawang pagtakas ni Kendall, dahan-dahang kumalat ang mga natitirang miyembro ng Five Poison Sect na para ring mga ibon. Masasabi ng kahit na sinong hindi naging maganda ang kanilang laban. Agad na natapos ang laban paglubog ng araw. At ang tanging nakita lang nila ay ang pagdanak ng dugo sa kaninang masigla at masayang mga miyembro ng Five Poison Sect. Nakahilera ang mga katawan nito sa lupa habang nababalot ng amoy ng bakal at naaagnas na katawan ng hangin sa paligid. Dito na nakahinga ng maluwag si Chester, ang kanyang mga tauhan at ang mga disipulo ng Hidden Hero Sect. Tapos na rin ang labang ito sa wakas. Ang tanging pinagsisihan nila ay ang kawalan nila ng aksyon noong tumakas si Kendall kasama ng mismong inner core ng sinaunang nakal-alasong alupihan. Muntik ko nang makalimutan. Isang bagay ang pumasok sa isip ni Elder Wind habang tumitingin ito sa paligid. Bakit wala akong makita na kahit anong senyales mula kay Sect Master? Dito na nababahalang napatingin ang mga disipulo ng Hidden Hero Sect. Ang naging plano ng mga ito ay ang pagbalik ni Veron sa Five Poison Sect ng mag-isa para maghanap ng paraan para matulungan si Master Mag-Area na makatakas bago siya tumakas kasama ng lahat. Ilang oras ding naghintay si Chester at ang mga miyembro ng Hidden Hero Sect pero wala pa rin silang nakita na kahit anong bakas mula kay Veron. Kaya wala nang nagawa pa ang mga ito kundi umalis sa kanilang kinaroroonan. Ligtas na nakaalis si Master Mag-Area pero maging si Kendall ay nakatakas din sa kanila. Ang tanging nawawala sa mga sandaling ito ay walang iba kundi si Veron. Kaya hindi na nila napigilan pang makaramdam ng mali sa nangyayari sa paligid. Dito na napatingin sina Chester, Yvette at ang iba pa nilang mga kasama sa isa't isa. Totoo ngang lumaban sila ng ganito katagal kaya malapit na rin itong matapos pero wala pa rin silang nakikita na kahit na anong bakas mula kay Veron. Maaari kayang may nangyari na ritong hindi maganda. Dito na unang nag-react si Chester. Agad siyang sumugod para i-comfort si Elder Wind. Kumalma kayong lahat. Sigurado ako na nasa panig ni Veron ang swerte kaya walang kahit na anong mangyayari sa kanya. Dito na napatingin si Chester sa Five Poison Sect. Mukhang may mal sa lugar na iyon. Maaaring napasok sa isang malaking problema si Master Veron kaya agad itong nagtago sa malayo. Simulan natin ang paghahanap ng mga lihim na lagusan o tunnel sa paligid. Hindi sigurado si Chester kung ano ang nangyari kay Veron. Sinabi niya lang yun para makomfort ang mga miyembro ng Hidden Hero Sect. Dito na napatingin sina Elder Wind at Elder Fire sa isa't isa habang tumatango ang kanilang mga ulo. Oo, tama nga si Sect Master Chester. Dali, maghanap na tayo sa paligid. Kailangan nating makita si Sect Master kahit na nangangahulugan pa ito ng paghalughog natin sa bawat sulok ng lugar na ito. Dito na naghiwalay ang mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect para hanapin ang Five Poison Sect. Habang nasa gitna ng kailang paghanap, nabasag ng mga ito ang batong pintuan papasok sa altar ng Five Poison Sect. Agad na nagulat ang mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect sa kanilang narinig kaya agad silang lumapit para alamin kung ano ang nangyari. Agad na natigilan ang lahat sa kanilang nakita nang makarating sila sa entrance papasok sa altar. Dito na nila nakita ang ilang daang libong mga sundalong nakasuot ng isang silver na helmet habang hawak-hawak ang isang mahabang sibat na nagpatangkad at nagpatikas sa kanilang mga katawan. Agad silang nakilala ni Chester nang makita nito ang espesyal na simbolo sa mga tsapang nasa dibdib ng mga sundalo. Naglalaman ang mga tsapang ito ng kinikilalang simbolo ng mga Royal Guard sa South Cloud World. Napuno ng pride at saya ang mga Royal Guard ng South Cloud World. Nakilala sila sa paglaban ng buong lakas anuman ang mangyari.
Sila rin ang mga Royal Guard na dumpensa sa South Cloud World nang atakihin ni Yang Jian ang kanilang teritoryo gamit ang hukbo ng North Mona. Agad na mas tinatakuan ng Five Poison Sect nang dahil sa biglaang pagpapakita ng buong hukbo ng South Cloud World. Isang kulay gintong tangkeng pandigma naman ang makikitang nakatayo sa harapan ng mga hukbo. Isang babae naman ang makikitang nakatayo sa ibabaw ng tangke. Nakasuot ito ng pangmaharlikang pananamit na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan na kumontra sa nanlalamig na itsura ng mislan niyang mukha. Agad nitong ikinalat ang aura ng isang maharlika sa paligid. Hinding-hindi sila magkakamali rito. Agad na nagdala ng matinding pagbabago sa Nine Mainland ang pagtatagumpay ni Archfiend Antigonus na may salin ang kanyang sarili sa isang pisikal na katawan. Dito na agad na pinamunuan ni Quincy Jones ang kanyang hukbo para tingnan ito ng mag-isa. Quincy Jones. Dito na biglang nagpakita ng hindi mabasang itsura ang lahat, kabilang narito sina Chester, Dax at ang iba pa nilang mga kasama. Kabanata 4028. Dating naikasal si Quincy kay Daryl. Naging maayos ang lahat hanggang nitong ilang taong nakalipas matapos mapagkamalan ni Daryl na si Quincy ang kapatid nitong Empress. Dito na nangyari ang isang pagtataksil kung saan kinamuhian ng gusto si Quincy si Daryl. At pagkatapos ay ilang beses ding nagpadala ng mga tauhan si Quincy sa pamilya Carter para subukang kunin ang kustodiya ni Shannon at ng kanyang mga anak. Pero walang kahit na isa sa mga ito ang nagtagumpay. Kaya maaari nating sabihin na hindi maganda ang naging relasyon ngayon ng pamilya Carter at ni Quincy. Kaya hindi maganda ang kahulugan ng pagpapakita ni Quincy at ng malaki nitong hukbo. Dito na kumunat ang noo ni Quincy habang napupuno ng tensyon ang kanyang dibdib. Malinaw na nakafocus ito ngayon sa Five Poison Sect na nasa kanyang harapan na napaligiran ng mga naagnas na bangkay at lupang puno ng dugo. Nagmukha itong impyerno sa ibabaw ng daigdig. Maliban pa ito sa isang dambuhalang nilalang na nakahandusay hindi kalayuan sa kanila. Hindi pa ba naisisilang muli si Archfiend Antigonus? Bakit hindi siya nagpapakita? Agad na na-realize ni Quincy ang isang bagay nang makita niya ang mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect. Huli na ang pagdating niya rito. Hindi maitatanggihan na malakas ang aurang nilalabas ni Quincy sa kanyang katawan. Kaya hindi magawa ng ilan sa mga taong makahinga habang nararamdaman ito sa kanilang mga dibdib. Pero malayo pa rin sa pagiging mahina ang mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect. Kaya mabilis na naka-recover ang mga ito. Dito na huminga ng malalim si Elderwind bago umabant at batiin ng buong galang si Quincy. Isa itong makapidjal hiningang tanawin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang Empress ng South Cloud World. Hindi pa masyadong matagal ang edad ng Hidden Hero Sect mula sa pagkakatatag nito. Pero marami pa rin silang nalalaman tungkol sa mga nangyari sa Nine Mainlands. Ang South Cloud World lamang ang nag-iisang kaharian sa Nine Mainland na pinamumunuan ng isang Empress. Ito ang dahilan kung bakit agad na nalaman ni Elderwind na si Quincy ang nakatayo sa kanyang harapan. Nanatili namang walang pakialam at nanlalamig ang makapidjal hiningang itsura ni Quincy. Sino ka? Nanlalamig nitong itinanong. Noong nakaraang taon pa naglelo si Quincy sa palasyo na kung saan bihira lang itong nakalabas doon. Kaya natural lang na hindi niya makilala ang mga miyembro ng Hidden Hero Sect. Agad namang nagbuntong hininga si Elderwind habang sinasabi na, "Ako po ang Elder ng Hidden Hero Sect, kamahalan." Ang Hidden Hero Sect. Bahagyang napasimangot dito si Quincy habang nabubuo ang inis sa kanyang mga mata. Ang Hidden Hero Sect. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga ito noon. Dito na siya muling nagbigay ng tanong kay Elderwind. Ano ang nangyari? Hindi ba't nabuo na muli ang pisikal na katawan ni Archfiend Antigonus? Agad na napansin ni Elderwind ang panlolokong ginagawa nito sa kanya pero hindi pa rin siya nagpaapekto rito. Sinabi niya pa rin ang buong pangyayari kay Quincy. Umalis si Archfiend Antigonus. Dito na itinaas ni Quincy ang kanyang kilay habang nagsisimulang mag-isip. Bakit ka ba nagsasayang ng laway sa isang ito? Hindi na napigilan pa ni Elder Fire na kilala sa iksi ng kanyang pasensya ang sarili nito. Agad siyang sumigaw kay Elderwind ng, ano naman kung isa siyang Empress? Sinusubukan nating hanapin ang ating Sect Master ngayon. Kaya bakit ka nagsasayang ng oras na makipag-usap sa kanya? Nawawala si Veron kaya agad na nabahala sa kanyang sarili si Elder Fire.
Mas tumindi pa ang kanyang galit nang makita niya ang walang galang at naiinis na tonos ay pagsasalita ni Quincy kay Elder Win. Dito na nagdilim sa sobrang galit ang mukha ni Quincy. Ang lakas ng loob mo. Kasabay nito ang pagsigaw ng isa sa mga general habang nakaturo kay Elder Fire, ang lakas ng loob mong bastyusan ng kamahalan. Gusto mo na bang mamatay? Dito na biglang binunot ng daan-daang libong mga sundalo ang mahahaba nilang mga espada. Nagmukha namang walang pakialam si Elder Fire dito. Tumitig siya ng husto kay Quincy habang nagpapakita ng isang simpleng ngiti sa kanyang mukha. Ano iyon? Nagbigay banta ang muling pagsilang ni Archfiend Antigone sa kaligtasan ng Nine Mainlands. Isinugal ng mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect ang kanilang mga buhay para lang matalo ang mga tauhan ni Archfiend Antigones. At ngayon ay nagawa mo pang magpakita ngayong tapos na ang laban. Hindi ka namin mahanap nung lumaban kami sa Five Poison Sect. At ngayon ay nagawa mo pang maging arrogant matapos mong magpakahuli sa laban. Wala ka na ba talagang hiya sa sarili mo? Naging kasing iksi ng pasensya ni Dax si Elder Fire. Malinaw na inaabuso ni Quincy ang kanyang kapangyarihan para mangmaliit ng ibang tao kaya hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Dito na nanginig sa sobrang galit ang katawan ni Quincy habang nagiinit ang kanyang ulo at nagngingit-ngit ang kanyang ngipin. Pero agad pa rin niyang pinigilan ang kanyang sarili. Mga kasama, dito na tumingin si Quincy sa kanyang paligid sa itong pagtingin na tumama sa mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect. Hindi biro ang tungkol sa muling pagsilang ni Archfiend Antigones. Kaya importante para sa ating mga taga Nine Mainlands na magkaisa para harapin ang sakunang ito. Dito na tumingin si Quincy kay Dax bago sabihin, isantabi na muna natin ang hinanakit natin sa isa't isa. Hindi ko seseryosohin ngayon ang lahat ng sinabi mo sa akin. Ano, hindi nakapagsalita sa kanilang narinig ang lahat, kabilang na sina Dax at Chester. Kailan pa nagkaroon ng ganitong klase ng pag-iisip si Quincy Jones? Ibang-iba ito sa Quincy na nakilala nila. Dito na agad na nakabalik sa realidad si Chester bago nakangiting sabihin kay Quincy na, natutuwa ako sa kagustuhan mong isantabi ang lahat ng namamagitan sa atin para magkaisa. Maaari ko bang tanungin kung ano na ang plano mo ngayon? Bahagya namang ngumiti si Quincy bago sabihin, Chester Wilson. Ikaw ang sect master ng Eternal Life Palace Sect, at alam ko na isa kang uri ng lalaking may mataas na karunungan at kaalaman sa estratehiya. Alam nating lahat na masyadong matindi ang lakas ni Archfiend Antigones kaya magiging imposible para sa ating lahat na talunin siya gamit ang ating mga sundalo. Dito na nagpa siya at nagsalita si Quincy. Kaya inihiling ko sana ang pagsali sa amin ng mga miyembro ng pamilya Carter at maging ng mga disipulo ng Hidden Hero Sect. Tungkol ang bagay na ito sa kaligtasan ng Nine Mainlands kaya umaasa ako na sa ngayon kayo alang-alang sa kapakanan nating lahat. Dito na naging arrogant ang pagsasalita ni Quincy habang napupuno ng tuwa ang kaniyag mukha. Totoo ngang pinigilan ni Quincy ang kanyang sarili na labanan si Dax para makumbinsi ang mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect na sumali sa kanya. Si Quincy ay isang uri ng babaeng may kahanga-hangang talento. Bagong maging empress ay nagawa na niyang gumawa ng sarili niyang pangalan bilang isang mahusay na mandirigma. At nang maging empress ay agad siyang sumumpa na magtatayo ng isang makasaysayang puwersa sa South Cloud World na maglalagay sa kanila sa tuktok ng Nine Mainlands. Pero nitong nakaraan ay naganap ang muling pagsilang ni Archfiend Antigones na nagbigay ng takot sa puso ng bawat taong nakatira sa Nine Mainlands. Ito na ang tamang pagkakataon ni Quincy para paangatin ng husto ang posisyon ng South Cloud World. Nakahanda si Quincy na kalimutan ang kanyang hinanakit sa kahit na sino para matulungan ang mga maharlika ng South Cloud World na masakop ang Nine Mainlands. Anong sinabi niya? Dito na natigilan ng mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect. Isang hindi mabasang itsura ang dahan-daang nagpakita sa kanilang mga mukha. Masyado itong nagpadalos-dalos para sa kanyang ambisyon. Gusto niya bang pamunuan at hawakan ang mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect? Walang kahit na sino ang magpapautos sa iyo, Quincy Jones. Si Dax ang unang nagsalita matapos ng isang sandaling katahimikan GN lahat. Dito na siya naglakad paabant bago tumingin kay Quincy at sabihin, masyado ka nang mapagmataas. Iniisip mo ba na papayag kaming sumali sa iyo para sumunod sa bawat utos na ibababa mo?
Dito na rin umaban si Chester bago nito sabihing, oo nga. Tama ang sinabi mo. Dapat lang na magkaisa tayo para labanan si Archfiend. Antigonus, pero hindi ito nangangahulugan ng pagsunod namin sa mga maharlika ng South Cloud World. Kung iniisip mo na magagawa mo itong dahilan para mahawakan ang mga miyembro ng pamilya Carter, ikinalulungkot kong sabihin na hindi kami sesa ngayon sa gusto mo, Quincy. Napangisi naman si Quincy habang nananatiling tahimik sa kanyang pwesto. Nagalit naman ng husto ang isa sa mga general ni Quincy. Agad itong sumigaw kay Chester at Dax nang, naririnig niyo ba ang mga sinasabi ninyo? Isang karangalan ang maglingkod sa Empress. Kaya ang lakas ng loob ninyo na ituring itong isang basura. Iniisip niyo ba na mayroong pagpipilian ang mabababang pinuno na kagaya ninyo? Dito na namula ang mga miyembro ng pamilya Carter sa sobrang galit. Matapos silang bastyusan ng general, napuno na rin sa mga sandaling ito ang mga disipulo ng Hidden Hero Sect, kaya agad silang sumali sa matinding galit na nararamdaman ng pamilya Carter. Niloloko mo ba ako? Nasa 10,000 taon na ang kasaysayan ng Hidden Hero Sect pero nagawa niya pa rin tayong tawagin na mabababang uri ng pinuno. Ang lakas talaga ng loob ng mga maharlikang ito ng South Cloud World. Hinding-hindi ka makakalaban sa sandaling magsanib puwersa ang buong Nine Mainland at pumili ng isang karapat-dapat na Commander-in-Chief. Oo nga, kaya huwag na huwag mong iisipin na kaya mo kaming hawakan ng dahil lang sa dami ng mga sundalo mo. Nagsanib puwersa ang mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect para talunin si Skyler at ang Five Poison Sect. Kaya mas tumindi pa ang kanilang samahan nang harapin nila ang mga pagbabanta ni Quincy. Parang wala lang sa kanila ang nanlalakong tono sa pagsasalita ni Quincy, wala na itong ibinigay kundi galit sa kanilang mga puso. Kung ganoon, agad na namula si Quincy matapos niyang makita ang pagtanggi at galit ng mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect sa kanya. Dito na siya tumango habang nanlalamig na sinasabing, nandito ako para isantabi ang hidwaan natin at bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Pero mukhang walang kahit na sino sa inyo ang may sapat na utak para kunin ang pagkakataong ito. Sige, kung ganoon ay babalik na lang ako sa pagiging kalaban ninyo. Dito na tumama ang paningin ni Quincy kina Chester at Dax, lalo na sa pamilya Carter. Nag-alok na ako ng kapayapaan sa inyo pero nagawa niyo pa rin itong Duran. Kung ganoon ay magbilangan na lang tayo ng sama ng loob sa isa't isa. Kabanata 430. Hindi na pinigilan pa ni Quincy ang galit sa kanyang puso. Kasabay nito ang paghahanap niya kay Daryl. Sa bagay, ito pa rin ang pinakamalakas na miyembro ng pamilya Carter kaya tago man o hindi, ang presensya nito ay agad na magdadala ng masamang balita sa kanya. Walang kaalam-alam si Quincy na wala ngayon si Daryl sa Nine Mainlands. Lumapit ka kung gusto mo. Agad na nag-init ng husto ang dugo ni Dax nang hindi na niya pigilan ang kanyang galit. Dito na siya sumigaw ng, gusto mong magbilangan tayo ng hinanakit sa isa't isa hindi ba? Magaling, pwede nating gawin yan ngayong araw. Maraming miyembro ng pamilya Carter ang namatay sa pananambang ninyo kaya ito na ang tamang pagkakataon para maningil. Kami, agad na sumabog ang elixir field sa katawan ni Dax na naglakas ng isang malakas na aurang nagpinta ng kulay ginto sa ere na nasa kanyang harapan habang hawak-hawak ang skybreaking axe sa kanyang kamay. Nagalit na rin ng husto ang katabi nitong si Elder Fire. Dito na siya sumigaw sa mga kalalakihan na nasa kanyang paligid. Hindi natin dapat itolerate ang ganitong klase ng pambabastos. Halos mamatay na tayo kanina sa pakikipaglaban para lang pagsabihan tayo ng ganyan ng isang taong hindi man lang tumulong sa atin. Kaya ipagmamalaki ko ito ng husto sa aking sarili kung mamatay man ako sa labang ito. Oo nga, gaano karaming mga Royal Guard ba ang naririto? Ilang daang libo, pababagsakin natin silang lahat. Dito na sumangayo ng mga elder sa isa't isa. Ito ang utos ko sa inyong lahat. Tumigas ng husto ang mukha ni Quincy sa tindi ng determinasyon na kanyang nararamdaman habang sinasabi na, patayin ninyo ang bawat isang nilalang na makikita nyo rito at siguruhing aalis tayo rito nang walang kahit isang buhay na kalaban. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon pero tinanggihan nyo pa rin ito. Kaya oras na para pagbayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo. Opo, lisang sigaw ng mga Royal Guard, umangat ang kanilang mga boses sa kalangitan habang binubunot ng mga ito ang mahahaba nilang mga espada.
Hindi na sila naghintay pa ng isa pang sandali kaya agad silang sumugod sa mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect. Arg! Hindi pa nakaka-recover ang katawan ng mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect sa nangyaring laban nila ng Five Poison Sect kaya marami sa mga ito ang hindi nakapag-react sa mga pag-ataking ibinigay ng mga Royal Guard sa kanila. Agad na bumagsak ang mga ito sa lupa habang naliligo sa sarili nilang mga dugo. Namutla ang mukha ni Chester sa sobrang galit habang sumisigaw kay Quincy nang kasalukuyan ang nasa gitna ng digmaan ng Nine Mainlands laban kay Archfiend Antigonus. At ngayon ay nagawa mo kaming atakihin dito. Wala ka na talaga sa sarili mo. Dito na lumutang sa gitna ng ere si Quincy habang ipinapakita ang nanlalamig niyang itsura. Wala kang karapatan para pagsalita. Hindi pa kita na babalikan sa nangyari sa akin. Kapatid, ilang taon na ang nakalilipas. Nagawa ko pang makipagkasundo sa inyo sa huling pagkakataon kaya hindi nyo na ako masisisi ngayong hindi nyo ito tinanggap. Wala nang naramdaman pa si Quincy kundi galit matapos magkaroon ng relasyon si Daryl at ang kanyang kapatid na nagawa pang magsimulan ng sarili nilang pamilya. Nang inag ang buong katawan ni Quincy habang nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili, dito na niya itinuro si Chester at sumigaw ng, "Patay ka na, patay na kayong lahat." Sugod. Tuluyan nang nawala sa kanyang sarili si Quincy. Hindi na nagsayang pa ng oras si Chester. Agad niyang binunot ang kanyang Jade Sword bago tumalon sa mga Royal Guards. Alam niyang nakafocus si Quincy sa pagpatay sa mga miyembro ng pamilya Carter kaya wala nang saysay ang pakikipag-usap dito. Ang tanging paraan na lang na kanyang magagawa ay ang paglaban hanggang sa kamatayan. Sugod. Dito na nagising sa katotohanan ng mga matitirang miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect. Agad nilang binunot ang kanilang mga sandata bago sumabak sa isang matinding laban. Hindi kataka-taking hindi pa tuluyang bumabalik ang dating lakas ng kanilang mga katawan. Kaya oras lang ang bibilangan bago maubos ang mga miyembro ng pamilya Carter at ng Hidden Hero Sect matapos nilang harapin ang libu-libong mga Royal Guard ng South Cloud Royal Guards. Agad na maririnig sa ere ang kalansing ng mga sandata at sigaw ng mga sundalo sa teritoryo ng Five Poison Sect. Habang tumatagal ay mas patindi lang ng patindi ang laban. Hindi nagpaawat ang mga miyembro ng pamilya Carter at Hidden Hero Sect kahit nakulang ang bilang ng mga nanghihina nilang sundalo. Walang tigil pa rin silang nakipaglaban habang itinatapon ang sarili nila paabant gamit ang lakas ng kanilang mga loob. Agad na tumapang ang amoy ng dugo habang namumula ng kaunti ang hangin sa paligid. Pagkatali pa ng 10 minuto, kalahati na sa mga natitirang miyembro ng Hidden Hero Sect at pamilya Carter ang napapatay ng South Cloud World. Ang mga natira ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, hinding-hindi ito nagpadala sa mga nangyayaring pagkatalo ng kanilang panig. Kalimutan mo na ang pagpapabagsak. Sa amin, wala kang karapatan para gawin ito. Sigaw ni Dax. Namula ng gusto ang kanyang mga mata sa sobrang galit habang ginagamit ang kanyang Skybreaking Axe. Ang tanging nakita ng lahat ay ang pagbagsak ng isang gintong ray ng liwanag habang tumatalsik ang hindi bababa sa 100 mga miyembro ng Royal Guard. Napapula nito ng husto ang hangin sa paligid ng dahil sa tumalsik na dugo sa bibig ng mga namatay na sundalo. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.